Kabanata 221 hanggang 230. Pagkalabas ng ilang tao sa sala, nakita nilang may 3 tao na sumulpot sa pinto. Ang pinuno ay mga 30 taong gulang, nakasuot ng uniforme ng militar, mga 1.8 metro ang taas, at tuwid na naglakad. Sa likod ng taong ito ay sumunod ang 60 taong gulang na lalaki, at silang tatlo ay may mas malakas na aura kaysa sa isa. Naramdaman niyang Yiyo na ang aura ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa pangunguna at ang mahabang buhok na matanda sa kanyang kanan ay tila iba sa aura ng mga sinaunang mandirigma. Binigyan siya nito ng napakatalim na ilusyon na parang matalim na espada ang aura nilang dalawa. Normal lang ang aura ng matandang lalaki sa kaliwa, at dapat siya ay isang sinaunang mandirigma ng ika-9 na antas ng dark energy. Sa paghusga mula sa aura, siya ay dapat na nasa tuktok ng mas mababang seksyon ng ika-9 na antas ng madilim na enerhiya, tulad ni Zhao Changsheng, ang matandang lalaki ng pamilya Zhao. Tulad ng para sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na nangunguna at ang matandang lalaki sa kanyang kanan, naalala rin niyang Yiyo ang mga gising na binanggit ni Wang Xuanji, o sila ang mga supernatural. Ngayon lang, sinabi ni Wang Xuanji na personal na dumating ang representante na may-ari ng Shenlong Tan. Maaaring ang pinuno ay ang makapangyarihang supernatural na kayang kontrolin ang kidlat na binanggit ni Wang Xuanji Wunan. Nang mag-isip, ibinuka na ni Wang Xuanji ang kanyang bibig para sabihin, "Haha, akala ko si Brother Chang ang darating, ngunit hindi ko inaasahan na personal na darating ang Deputy Abbot. Ikinalulungkot ko dahil hindi kita na-welcome sa personal. Pasensya na kung hindi kita na-welcome sa personal. Master Xuanji, masyado kang magalang. Nasa aking Shenlong Tan ang lahat maliban sa isang himalang doktor. Ang may-ari ng pond ay personal na nagtanong sa akin na pumunta at tingnan. At saka, siya ang nirekomende mo, Master Xuanji, at Wang Masheng. Paanong hindi ako pupunta at makita ng personal, haha? Senior Xuanji. Senior Xuanji. Sa oras na ito, sumaludo silang tatlo kay Wang Xuanji nang magkahawak ang kanilang mga kamao. Tila si Wang Xuanji ay may mataas na antas ng seniority sa Shenlong Tan. Halika, halika, ipapakilala kita. Sinabi ni Wang Xuanji sa 3 tao, ito ang aking kaibigan na si Yang Yiyo. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Yang Yiyo at itinuro ang nangungunang lalaki at sinabing, Kaibigang Yiyo, ito si Wunan, ang Deputy Master ng Shenlong Tan. Ito si Chang Ku, siya ay isang malakas na tagagising na kayang kontrolin ang ulan, ito si Zhou Jia, ang kanyang mga kasanayan sa paa ay kakaiba sa sinaunang martial arts world. Hello, kaibigan Yiyo. Pagkatapos magbatian ng magkabilang panig ay naglakad na sila papunta sa sala at naupo. Ayon sa sinabi ni Wang Masheng dati, ang kanilang pamilyang Wang ay maaaring magrekomenda ng mga tao sa Shenlong Tan, ngunit hindi tinatanggap ng Shenlong Tan ang lahat, at kailangan nilang tingnan ang kanilang lakas at kakayahan. Ang pangunahing dahilan kung bakit inirerekomenda ng pamilya Wang na si Yang Yiyo ay ang kanyang napakahusay na kasanayang medikal, na talagang nasa ibabaw lamang. Ang pinakamahalagang bagay ay na mapino ni Yang Yiyo ang mga table tasks at may mga payuan peel sa kanyang mga kamay. Ito ang dahilan kung bakit personal na dumating si Wunan, ang aktwal na pinuno ng Shenlong Tan. Ang mga pangunahing master ng mga pangunahing lawa ay mga taong nagsanay sa pag-iisa sa loob ng maraming taon, at halos lahat ng mga bagay ay ipinasa sa Deputy Master na si Wunan upang hawakan. Ang dahilan kung bakit ang dakilang boss ng Shenlong Tan ay pumunta dito ng personal ay walang iba kundi ang elixir ni Yang Yiyo. Pagkatapos ng ilang magalang na salita, tiningnan ni Wunan si Zhou Jia sa tabi niya. Pagkatapos ay tumingin si Zhou Jia kay Yang Yiyo at sinabing, narinig ko kay Senior Xuanji na ang young friend Yang ay bihasa sa medisina. Maraming taon na akong nagdurusa sa tinatagong sakit at araw at gabi akong nagdurusa. I wonder kung pwede mo bang tingnan. Nakita ni Yang Yiyo ang mga ekspresyon ng iilang tao. Hindi niya alam kung ano ang pinagkakaabalahan nila. Anyway, pagdating sa pagpapatingin sa doktor, hindi talaga siya natatakot ngayon. Ngumiti siya at sinabing, of course. Sige, guguluhin kita. Pagkatapos magsalita ni Zhou Jia, hinailan niya ang manggas ng kanyang kaliwang braso para makita ni Yang Yiyo. Sa sumunod na sandali, halos masukasin na Yang Yiyo, Dugu Walking at ang kanyang kapatid na babae, at Wang Zhongren. Ngunit may sugat sa kaliwang braso ni Zhou Jia na mahigit isang talampakan ng haba, duguan at mataba, na umaagos sa loob, at naglalabas ng malansang amoy. Itim ang sugat, parang nalason. Napabuntong hininga ang ilang tao. Sa mga mata ni Yang Yian, isang himala na hindi pinaganya ang braso ni Zhou Jia. Kung tutuusin mula sa kanyang sugat, ito ay dapat na higit sa 1 o 2 araw. Siya ay talagang nagdusa mula sa isang nakatagong sakit sa loob ng maraming taon. Pinipigilan ang pagsusuka, ginalugad ni Yang Yian ang nakaraan gamit ang kanyang espiritual na kamalayan, at sa susunod na sandali ay natagpuan niya ang dahilan, ito ay talagang nakakalason.
Sa ilalim ng inspeksyon ng kanyang espiritual na kamalayan, ang sugat ni Jojia ay patuloy na nabubulok, ngunit siya ay sapilitang inayos ng kanyang panloob na puwersa. Nangyari ito ng paulit-ulit, at ang sugat ay nanatiling ganito sa loob ng maraming taon. Ito ay kilala bilang pagkalason, at ito ay isang kakaibang lason. Tiwala na ngayon si Yang Yian sa pagpapagamot ng mga pasyente. Sa pagtingin kay Jojia at sa iba pa, sinabi niya, Mr. Dapat ay nahawahan si Joe ng isang uri ng malakas at dominanteng kulay. Ang iyong sugat ay mabubulok isang beses sa bawat 3 paghinga, ngunit ito ay sapilitang kinukumpuni ng panloob na puwersa. Dapat hindi bababa sa 1 taon, tama ba? Sa sandaling sinabi ito ni Yang Yian, nabigla si Jojia. Ang sinabi ni Yang Yian ay ganap na tama. Sigurado siya sa husay ni Yang Yian sa medisina. Noong una, hindi siya naniniwala kung gaano kahanga-hanga ang mga medikal na kasanayan ni Yang Yian. Sumulat si Wang Xuanji kay Jojia na pinagaling ni Yang Yiyo ang sakit ng ulo ng pamilya Wang. Kahanga-hanga ang kanyang mga medikal na kasanayan, ngunit naisip ni Jojia na ginagamot niya ang mga ordinaryong tao, kaya hindi siya naniwala. Ang dahilan kung bakit sila nagsama-sama sa pagkakataong ito ay dahil inimbitahan sila ng representante na may-ari ng lawa, si Hunan, upang subukan ang lakas ni Yang Yiyo, at dumating sila na may salubing subukan at tingnan. Ngunit hindi nila inaasahan na tumpak na mailalarawan ni Yang Yiyo ang kanyang kalagayan pagkatapos lamang ng isang obserbasyon. Talagang tulad ng sinabi ni Yang Yiyo na siya ay nalason. Ang ilang uri ng malakas at labis na kamandag ay naging sanhi ng pagkabulok ng sugat ng higit sa 1 taon, at magagamit lamang niya ang kanyang panloob na puwersa upang ayusin at kontrolin ang sugat. Ang Shenlong Tan ay walang kakulangan ng mga doktor na may napakahusay na medikal na kasanayan, ngunit walang sinuman ang maaaring gumamot sa kanyang mga sugat at mag-alis ng lason. Nang matapos magsalita si Yang Yiyo, hindi maipaliwanag na may pag-asa si Jojia sa kanyang puso. Baka mapagaling siya. Mahigit 1 taon na siyang naghihirap araw at gabi. Bagamat hindi ito nakamamatay, ang sakit ay hindi kayang tiisin. Si Hunan, na nakatayo sa tabi, ay tumingin din kay Yang Yiyo nang may pagtataka. Ang kanyang orihinal na intensyon ay hayaang makita ni Yang Yiyo ang sugat ni Jojia at pagkatapos ay samantalahin ang pagkakataon na sabihin sa kanya ang tungkol sa elixir sa katawan ni Yang Yiyo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na tumpak na sasabihin ni Yang Yiyo na si Jojia ay nalason sa isang sulyap. Si Hunan ay hindi optimistiko tungkol sa medikal na kakayahan ni Yang Yian. Kung hindi maipaliwanag ni Yang Yian ang dahilan matapos siyang makita, sasamantalahin niya ang pagkakataong magsabi ng isang bagay, na sinasabing narinig niya na mayroon kang peyuandan, kaya bakit hindi mo ito subukan? Ngayon hindi na siya nagmamadali. Kung talagang malulunasan ni Yang Yian ang nakakalason na pinsala na hindi kayang gamutin ng buong Shenlong Tan, magiging malaki ang halaga niya. Sa oras na ito, tiningnan niya si Jojia at hiniling na magpatuloy. Brother Yang, mayroon ka bang paraan upang gamutin ang aking nakakalason na pinsala? Puno ng pananibik at pagkabalisa ang mukha ni Jojia, sa takot na baka sabihin ni Yang Yian na hindi siya makakapunta. Ang nakakalason na pinsala sa kanyang braso ay nagpahirap sa kanya ng higit sa 1 taon. Ngumisi si Yang Yian. Kung ito ay ibang tao, ang nakakalason na pinsala ni Jojia ay walang silbi, ngunit para sa kanya, hindi ito mahirap, medyo magulo lang. Ang minanang kasanayang medikal sa kanyang isipan ay orihinal na para sa mga magsasaka. Bagamat ang nakakalason na pinsala ni Jojia ay labis, ito ay isang uri lamang ng lason, hindi kasing lakas ng makamandag na gas sa katawan ni Dugu Waking. Mayroon siyang paraan upang harapin ang ganitong uri ng lason, at hindi ito kumalat sa buong katawan, ngunit sa braso lamang. Matapos mag-isip sandali, tumingin siya kay Jojia at sinabi, hindi imposibleng gamutin ito, ngunit kailangang sabihin sa akin ni Mr. Joe kung paano ka nalason, para magamot kita ayon sa sintomas. Pagkatapos sabihin ito, unang lumiwanag ang mukha ni Jojia, at pagkatapos ay tumingin siya kay Hunan, na parang sinasabi, masasabi mo ba sa akin? Tumango si Hunan kay Jojia. Nakita ito ni Yang Yian sa kanyang mga mata, at nakumpirma ang kanyang hula sa kanyang puso. Mula sa pagmamasid sa mga pinsala ni Jojia, nahulaan niya na ang pagkalaso ni Jojia ay halos kapareho sa isang tiyak na tala sa kanyang isipan. Sa mga tala tungkol sa lason sa kanyang isipan, mayroong isang uri ng malakas na lason ng halaman, na ito ay talaan. Ang halamang ito ay tinatawag na Fiery Sun Tree. Ang bunga ng Fiery Sun Tree ay isa sa mga pangunahing espiritual na gamot para sa pagdadalisay ng kondensang yuan peel. Ito ay orihinal na naisip na ito ay hindi umiiral sa lupa. Ngayon ay tila dapat magbigay ng sagot si Jojia ngayon. Oo nga, narinig lang siya ni Jojia na nagmuni-muni at sinabing, Brother Yang, ang nakal-alasong pinsala sa braso ko ay sanhi ng isang Jedi. Upang maging tumpak, ito ay isang gasgas ng dagta na mukhang isang apoy. Pagkatapos magsalita ni Jojia na puno ng takot ang mukha, tumawa si Yang Yian.
Tamang-tama, pagkatapos ng paglalarawan ni Georgia, natitiyak niya na iyon ang Fiery Sun Tree. Sabi niya, Mr. Joe, matutulungan kitang maibsan ang lason mo ngayon, pero kung gusto mo itong mapuksa, kailangan mong dalhin ako sa lugar kung saan ang apoy na punong kahoy na binanggit mo ay para humanap ng panlunas para tuluyang mapuksa ito. Ang lahat ay isang relasyong yin-yang. Kung saan may lason, madalas mayroong panlunas. Kung gusto mong ganap na puksain ito, kailangan mong dalhin ako upang makahanap ng isang panlunas. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, nakita niyang medyo nahihiya ang mukha ni Georgia at tumingin ulit siya kay Wunan. Naisip ni Yang Yiyo na ang lugar ay dapat na isang lihim na lugar. Kung gusto niyang pumunta doon, kailangan niya ang pagsang-ayon ni Wunan. Ipinapakita nito na tama ang kanyang hula. Siguro ang lugar kung saan tumutubo ang nakakapasong puno ng araw ay isang treasure land. Kabanata 222 ang acupuncture ng aking kaibigan ay espesyal para sa iyo. Para kang Georgia at Wunan ay nagkatinginan at pagkatapos ay tumingin kay Yang Yian at sinabing, Brother Yang, anong uri ng antidote ang kailangan mo? Sabihin mo at hahanapin ko. Masyadong delikado ang lugar na iyon. Paanong hindi nakikita ni Yang Yian ang komunikasyon ni Wunan at Georgia? Lalo siyang natitiyak sa kanyang puso na ang lugar kung saan nalason at nasugatan si Georgia ay hindi karaniwan. Naisip niya ang mga guho ng sibilisasyon sa paglilinang. Malinaw na ayaw ipaalam ni Georgia at Wunan sa mga tao ang tungkol sa lugar na iyon. Kung pupunta siya, naniniwala si Yang Yian na tiyak na may makukuha siya. Siyempre, para sa kanya bilang isang magsasaka, maaaring hindi makatutulong para sa mga sinaunang mandirigma na pumunta, dahil wala silang kontak at pangunawa sa sibilisasyon ng paglilinang. Pagtingin kay Georgia, ngumiti si Yang Yian at sinabing, Haha, Mr. Joe, hayaan mo akong maglagay ng ganito. Masasabi ko lang na kahit pumunta ako, hahanapin ko lang, at baka hindi ko mahanap ang kaukulang panlunas. Kung ayaw mong kunin, kalimutan mo na. Kuya. Yang, hindi naman sa ganon. Natatakot lang ako na malalagay ka sa panganib kung pupunta ka, pero hindi imposible. Mabilis na sabi ni Georgia. Okay, patatagin ko muna ang iyong pinsala sa lason, para sa iba pa, pag-usapan natin ito mamaya. Baka wala pa akong oras, kalahating katotohanang sinabi ni Yang Yian, nakikiusap ka sa akin, hindi ko naman kailangang magmakaawa sa iyo. Sige salamat. Naririnig ni Georgia ang kawalang interes sa mga salita ni Yang Yian. Walang pakialam si Yang Yian, ngunit hindi niya magawa, dahil nalason siya, hindi ang iba, iniisip na dapat niyang hawakan si Yang Yian. Siyempre, sa maagang yugto, kailangan nating makita kung paano ang kanyang mga kasanayan sa medikal bago tayo magdesisyon. Pagkatapos ay ginamit ni Yang Yian ang dahilan na bumalik sa silid upang kunin ang pilak na karayom, kinuha ito mula sa espasyo ng palayok ng Chenkon, at ginamit ang Yin Yang 5 Elements Formation upang gamutin ang pinsala sa lason ni Georgia sa kanyang braso. Bagamat ang Chenkon pot space ni Yang Yian ay may katumbas na espiritual na gamot na maaaring ganap na makatulong sa kanya na malutas ang pinsala sa lason ni Georgia, hindi niya gustong gawin iyon. Dahil ang espiritual na gamot ay mahalaga, hindi ito maaaring ibigay ng walang kabuluhan. Bilang karagdagan, ang pagtatakip sa pagitan ni Georgia at Wunan ay naging dahilan upang mawala ng magandang impresyon si Yang Yian sa kanya. Lahat naman kayo nakakapagtrato sa akin ng hindi sinsero, bakit ako magiging mabuti sa inyo? Nariyan din ang pagiging makasarili ni Yang Yian. Gusto niyang pumunta sa lugar kung saan tumutubo ang Fiery Sun Tree. Ang Fiery Sun Fruit ay isang magandang bagay. Ito ay naitala sa mga aklat ng espiritual na gamot na ipinasa ng master na maaari itong ituring na isang bihirang espiritual na prutas. Ang Fiery Sun Tree ay lason, ngunit ang Fiery Sun Fruit ay hindi. Sa halip, isa ito sa mga pangunahing gamot para sa pagpino ng condensation peel. Ang condensation peel ay isang tableta na iniinom sa panahon ng pagtatayo ng pundasyon, na kailangan para kay Yang Yian. Kaya't itinago ito ni Georgia sa kanya, at natural na hindi niya gagawin ang kanyang makakaya, nag-iiwan ng dahilan upang pumunta sa lugar ng Fiery Tree sa hinaharap. Gayunpaman, dahil nangako siyang gagamutan si Georgia, gagawin niya ito. Sa isip ni Yang Yian, pagsubok din ito ni Shenlongtan para sa kanyang sarili. Bumalik sa sala, sinimulang gamutin ni Yang Yian si Georgia. Ang kanyang pangunahing dahilan ay ang patuloy na pagkasira ng kamandag sa kanyang laman at dugo, na dulot ng sobrang lakas ng kamandag. Ang solusyon na naisip ni Yang Yian ay labanan ng lason sa lason. Gamitin ang 12 yang na karayom upang madaig ang lakas ng may lakas. Sa totoo, acupuncture at totoong apoy, naniniwala ako na ang lason sa braso ni Georgia ay maaaring masunog at makontrol. Bagaman hindi ito ganap na maalis, maaari nitong kontrolin ang pagkasira ng sugat. Ang nakal-alasong sugat ni Georgia ay mabangis, ngunit ito ba ay mas malakas kaysa sa kanyang tunay na chi at tunay na apoy?
Siyempre, ang paggamit ng tunay na apoy upang gamutin ang sakit na may mga pilak na karayom ay isang panlilinlang na ginawa niya pansamantala. Ito ay isang pagtatangka. Anyway, may gumagawa ng eksperimento at maaari niya itong subukan. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagkontrol sa tunay na apoy. Kinailangan na isama ang isang maliit na halaga ng totoong apoy sa totoong chi at ilipat ito sa pilak na karayom upang gamutin ang sugat ni Joe Gia. Kung may kaunting pagkakamali, o kung ang dami ng totoong apoy ay masyadong malaki, malamang na masunog ang braso ni Joe Gia. Gayunpaman, hindi nag-alala si Yang Yiyu tungkol dito, dahil mayroon siyang kapangyarihan ng espiritual na kamalayan at maaaring gumamit ng espiritual na kamalayan upang kontrolin ang saklaw ng totoong apoy, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa paggamit ng labis. Mister, baka may sakit si Joe, kailangan mong tiisin. Binigyan ni Yang Yiyu si Joe Gia ng isang shot ng prevention. Ngumisi si Joe Gia, hahaha, ang nakakalaso na sugat na ito sa braso ko ay pinahirapan ako ng higit sa 1 taon. Araw at gabi akong nagdurusa sa sakit. Walang sakit sa mundo na hindi ko kayang tiisin. Kuya Yang, halika na lang at hindi ako sisimangot. Narinig ni Yang Yian na nagsasalita si Joe Gia, at tumaas ang sulok ng kanyang bibig. Hindi siya nagsasalita, ngunit sinabi niya sa kanyang puso, huwag kang masyadong magsalita. Kung hindi ka umiyak sa ilalim ng pag-alab ng aking tunay na apoy, talagang hahangaan kita. Napangiti siya sa puso at pinulot ang unang pilak na karayom. Ang totoong enerhiya ay umikot sa pilak na karayom, at pagkatapos ay ginamit niya ang tunay na apoy, na kinokontrol ng kaunti upang idagdag sa pilak na karayom. Nag-intersect ang totoong enerhiya at totoong apoy, at lumitaw ang isang himala. Sa mga mata ni Wang Xuanjie, Wunan at iba pa, ang pilak na karayom sa kamay ni Yang Yian ay gumawa ng paghiging na panginginig, at ang orihinal na silver acupuncture ay agad na naging pula. May mga malabong ilaw na kumikislap, na napakaganda. Pagkatapos ay itinaas ni Yang Yian ang kanyang kamay at iwinagayway ang isang karayom sa nakal-alasong sugat ni Joe Gia. Pagkatapos ay umungol si Joe Gia. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Halatang dulot ng sakit. Ang Yang Needle ng Yin Yang 5 Elements Needle ay orihinal na isang mabilis na karayom, na may kabuuang 12 karayom na kailangang gawin ng sabay-sabay, ngunit si Yang Yian ay nagkaroon ng epiphany at idinagdag ang True Fire Treatment, na naging napakabilis nito. Siya ay napakabagal, isang karayom sa isang pagkakataon, nang walang anumang pagmamadali. Nang makita ang ngiti ni Joe Gia, tumawa si Yang Yian at sinabing, Mr. Joe, kung sumigaw ka sa sakit, mas mabuti siguro. Pagkatapos ng lahat, mayroong 12 karayom sa kabuuan. Nang marinig ni Yang Yian na sinabi ni Yang Yian na may kabuuang 12 karayom, kumaibot ang bibig ni Joe Gia, ngunit ipinagmalaki niya noon na hindi siya gagawa ng ingay dahil sa sakit. Sa oras na ito, namumutla na lang siya at nagpanggap na mataba, Brother Yang, halika na, ang konting sakit na ito ay kilati lang kay Joe. Hehe, buti naman, matigas talaga si Mr. Joe. Ngumiti si Yang Yian at bumulong sa kanyang puso, tingnan mo kung gaano karaming mga karayom ang maaari mong magpanggap, ang acupuncture ng aking kaibigan ay dalubhasa sa paggamot sa mga nagpapanggap, haha. Nang matapos siya, pagsasalita, ipinasok ang pangalawang karayom. Sa pagkakataong ito ay muling umungol si Joe Gia, at lalong lumakas ang pawis sa kanyang noo, ngunit hindi pa rin siya sumisigaw. Ngumisi si Yang Yiu, mukhang matigas. Ang espiritual na kamalayan ay nakatuon sa sugat ni Joe Gia, at nalaman niyang ang pamamaraan ng acupuncture na pinagsama ang tunay na chi at tunay na apoy ay talagang epektibo para sa nakal-alasong pinsala ni Joe Gia. Sa pinaghalong sobrang yang at napakalakas na totoong chi at totoong apoy, ang nakal-alasong gas ay sinunog at unti-unting sumangga. Matapos makita ang epekto, si Yang Yiu ay naging mas kumpiyansa. Kung ang nakal-alasong pinsala ni Joe Gia ay malulunasan ngayon, ang pagsasanib ng totoong apoy at totoong chi sa hinaharap ay magiging isang simple at epektibong inobasyon na maaaring gumamot sa karamihan ng mga nakakalason na pinsala. Ito ay isang pambihirang tagumpay sa mga kasanayang medikal para sa kanya. Nang mahulog ang ikatlong karayom, tuluyang bumagsak si Joe Gia sa pagkakataong ito. Isang dagandong na pagpatay ng baboy ang lumabas sa kanyang bibig. Sa sandaling ito, walang pakialam si Joe Gia sa malaking usapan noon, at isa lang ang nasa isip niya, anong uri ng acupuncture ang ginamit ni Yang Yiu, bakit napakasakit? Ang buo niyang braso ay parang inihaw na pakpak ng manok sa isang grill, at ang sakit ay parang binudbura ng asin sa sugat, na napakasakit. Pinagpawisan lang siya pagkatapos ng unang 2 karayom, ngunit hindi niya kinaya ang ikatlong karayom at sumigaw. Ang hindi alam ni Joe Gia ay gumamit si Yang Yiu ng totoong apoy para direktang masunog ang lason sa kanyang sugat. Ang kanyang pag-iingay ay nagpang-inig sa mga tao sa paligid niya, at ang sakit panoorin. Masaya si Yang Yiu sa kanyang puso, hinihiling sa iyo na magpanggap sa harap ng iyong mga kaibigan, ngunit ngayon ay hindi ka maaaring magpanggap. Hindi pinansin ang sigaw ni Joe Gia, nagpatuloy siya sa pagsasagawa ng acupuncture.
Matapos maging pamilyar sa tatlong karayom, ang bawat karayom ay mas mabilis kaysa sa nauna. Nagdusa ito kay Georgia, at ang sakit ay ipapatong sa bawat karayom. Umalangaw-ngaw ang malungkot na alulong sa buong compound ng Pamilya Wang, na umaakit sa mga manunood ng mga anak ng Pamilya Wang. Upang maiwasan ang pag-istorbo ng mga tao kay Yang Yiyo, pinaghiwa-hiwalay sila ni Wang Xuanji. Matapos mahulog ang huling karayom, halos mawala ng malay si Georgia at napaupo sa upuan, humihingal. Kakaiba para sa kanya na pagkatapos makumplito ang ika-12 karayom, nawala ang sakit. Sa oras na ito, tiningnan niya si Yang Yiyo nang may takot sa kanyang mga mata at nangakong hindi na niya hahayaang bigyan siya ng acupuncture muli ni Yang Yiyo, kahit na may kapansanan ang kanyang braso, hindi niya ito gagamutan. Ito ay masyadong kakilakilabot. Ang oras ng acupuncture ay hindi lalampas sa kalahating oras. Para kay Georgia. Para akong pumunta sa impyerno at pinarusahan. Gayunpaman, sa mata ng iba, walang nagbigay pansin kay Georgia. Sa halip, nagbago ang tingin nila kay Yang Yiyo, naging puno ng paghanga. Matapos makumplito ang 12 karayom, si Georgia ay pinahirapan ng higit sa 1 taon, at ang mga nakakalason na sugat ay mahimalang namuo sa mga peklat at mukhang buo. Ito ay talagang isang himala. Lalo na si Hunan, kumikinang ang kanyang mga mata. Alam niya ang mga nakakalason na sugat ni Georgia at naunawaan niya kung anong uri ng lason iyon, ngunit pinagaling ito ni Yang Yiyo nang wala pang kalahating oras. Tumingin si Hunan kay Yang Yiyo at inisip ang sarili, sa ganoong talento at ganoong kasanayang medikal, sino ang hindi makakapunta sa mga Jedi na iyon? Sa pag-iisip nito, tumayo si Hunan at sinabi kay Yang Yiyo, Mr. Pambihira ang medical skills ni Yang. Ngayon, maraming natutunan si Wu. Natigilan si Yang Yiyo nang marinig niya ang mga salita ni Hunan. Naging master siya sa sandaling ito. Ito ay talagang makatotohanan. Kabanata 223 ito ba ang ritmo ng pagpapayaman sa akin? Si Yang Yiyan ay walang masyadong pakialam sa pagbabago ni Hunan. Anyway, alam niya na kahit anong bilog ay iginagalang ng lakas. Ngayon ay nanalo na siya ng pagkilala sa Shenlongtan sa mga kasanayang medikal. Bahala ka. Malaking ginhawa lang. Si Joe ay hindi na magdurusa sa pinsala sa lason, ngunit kailangan pa rin itong puksain, kung hindi ay may posibilidad na maulit sa hinaharap. Tumingin si Yang Yiyan kina Hunan at Georgia at sinabi. Sa katunayan, ito ay walang kaparehon. Ang pinsala sa lason ni Georgia ay nasunog ng tunay na apoy at hindi na mauulit. Sinabi niya iyon dahil gusto niyang pumunta sa lugar kung saan tumubo ang Fiery Sun Tree sa hinaharap. Anyway, alam niya ang medical skills. Siya ay isang doktor at siya ang may huling say. Si Georgia at ang iba ay hindi marunong ng gamot, kaya nakakapagsalita sila ng walang kaparehon. Oo naman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Yang Yiyan, tumanggo si Hunan, at nagmamadali ring sinabi ni Georgia, Mr. Yang, alam mo ba kung pwede kitang dalhin doon ngayon? Haha, wala akong oras ngayon. Kailangan kong pumunta sa South Country. Pag-usapan natin ito pagkatapos kong bumalik. Si Yang Yiyan ay natural na hindi pupunta ngayon. Anyway, naniniwala siya na mas balisa si Georgia kaysa sa kanya. Sa sandaling ito, talagang hinangaan ni Georgia si Yang Yiyo. Nanlalambot ang sugat ng lason sa kanyang braso at hindi na niya maramdaman ang sakit. Napakalinaw niya tungkol dito. Bagamat siya ay nasa matinding sakit matapos ma-acupuncture ni Yang Yiyo, pagkatapos ng paggamot, alam niya na ang mga medikal na kasanayan ni Yang Yiyo ay karapat-dapat sa titulong Miracle Doctor. Nang marinig ang sinabi ni Yang Yiyo na wala siyang oras ngayon, nakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya, ngunit wala siyang sinabi. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay nakasalalay sa oras ni Yang Yiyo. Sino ang nagpahintulot sa kanya na maging isang milagrong doktor? Naniniwala si Georgia na si Yang Yiyo ay magkakaroon ng relapse sa hinaharap. Nais niyang madala niya si Yang Yiyo sa lugar kung saan lumaki ang Fiery Sun Tree at makahanap ng panlunas upang ganap na maalis ang kanyang mga problema sa hinaharap. Pagkatapos magpasalamat kay Yang Yiyo, nagpalitan ng tingin sina Georgia at Hunan. Sa oras na ito, direktang sinabi ni Hunan, Mr. Yang, sa ngalan ng lahat ng miyembro ng Shenlongtan, tinatanggap kita na sumali. Isang pagpapala para sa mga miyembro ng Shenlongtan na magkaroon ng isang mahusay na doktor tulad mo na sumali sa Shenlongtan. Salamat sa pagtulong kay Georgia ngayon. Mr. Wu, masyado kang magalang. Narinig ko kay Mr. Xuanji na naglilingkod si Shenlongtan sa bansa. Ito rin ay aking karangalan. Magalang na sabi ni Yang Yiyo. Ngumiti si Hunan, pagkatapos ay tumingin kay Wang Xuanji, at sinabi kay Yang Yiyo, Mr. Yang, narinig ko kay Mr. Wang na nasa iyong kamay si Pei Yuandan, at ikaw mismo ang gumawa nito. Iniisip ko kung maaari bang tingnan ni Wu. Naantig ang puso ni Yang Yiyo, at lihim niyang sinabi, mukhang ito ang layunin ng personal na pagbisita ni Hunan ngayon.
Para kay Yang Yiyo, gayon paman, ang balita ng Pei Yuandan ay lumabas na, at walang bagay na hindi makikita. Ang pagpapakita nito kay Wunan, ang Deputy Master ng Shenlong Tan, ay maaari ding magpalaki ng bargaining chip. Hindi bababa sa pagpasok sa Shenlong Tan, maaari kang magkaroon ng dagdag na trump card. Inilagay ang kanyang kamay sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang Pei Yuandan mula sa Chen Kun Pot at ibinigay ito kay Wunan. Kumalat ang halimuyak ng mabangong tableta, na nagliwanag sa mga mata ni Wunan. Bilang resulta, habang tinitingnan niya ang Pei Yuan Pill, mas masaya siya. Pagkatapos ay ibinigay niya ang Pei Yuan Pill kay Yang Yian at nag-aatubili na sinabi, I wonder kung maaari mong pinuhin ang pill na ito sa hinaharap. Hindi ininom ni Yang Yian ang Pei Yuan Pill at bukas palad na sinabi, ito ay para kay Master Wu Tan. Sa totoo lang, kaya ko itong pinuhin, ngunit wala akong espiritual na gamot. Itong nasa kamay ko ang huli. Si Yang Yian ay nagpakita ng panghihinayang sa kanyang mukha habang nagsasalita. Natural na hindi niya sasabihin na kaya niyang pinuhin ito. Kahit na kaya niya, hahanap siya ng dahilan. Ang Pei Yuan Pill ay gawa sa espiritual na gamot, hindi ordinaryong panggamot na materyales. Ang espiritual na gamot sa kanyang kamay ay 2 beses na pino, at ang Pei Yuan Pill ay nabawasan ng 1/4. Tuwang-tuwa si Wunan. Hindi niya inaasahan na bibigyan siya ni Yang Yian ng Pei Yuan Pill. Ngayon lang niya naramdaman ang malakas na sigla na nakapaloob sa tableta sa kanyang kamay. Hindi dahil hindi pa nakakakita ng mga table tasks si Wunan, ngunit ang mga pildores na nakita niya noon ay hindi maikukumpara sa Pei Yuan Pill ni Yang Yian. Hindi niya kayang tanggihan ang toksong ito, kaya nagpasalamat siya at tinanggap ito. Dahil dito, naiinggit si Zhou Jia at ang katabi niya. Paanong hindi nila gusto ang isang Pei Yuandan? Ngunit sinabi ni Yang Yiyo na ito na ang huli, ngunit sino ang maniniwala? Halatang hindi na niya ito ilalabas. Si Zhou Jia at ang isa pang lalaki ay hindi rin makahingi nito, kaya napapanood lang nila si Wunan na nagliligpit ng tableta ng may inggit. Si Wunan, na same time na nagligpit ng Pei Yuandan, ay nagkaroon ng kislap ng inspirasyon sa kanyang isipan. Mula sa sinabi ni Yang Yiyo, maaari pa rin niya itong pinuhin, ngunit kulang siya sa espiritual na gamot. Ito ay magandang balita. Makapangyarihan ng Shenlong Tan, at mayroon itong mas maraming mapagkukunan at lugar para sa pagtatanim ng mga likas na materyales at kayamanan kaysa sa malalaking pamilya ngayon, at lahat sila ay nakatataas. Ang Shenlong Tan ay nakaipon ng maraming likas na materyales at kayamanan sa paglipas ng mga taon. Makipagtulungan kaya sila kay Yang Yiyo? Ayos lang. Nainumin ang espiritual na gamot at hayaang tumulong si Yang Yiyo na pinuhin ang tableta, tama ba? Sa pag-iisip nito, tumingin si Wunan kay Yang Yian at sinabing, Mr. Yang, kung makakapagbigay ng espiritual na gamot si Shenlong Tan, iniisip ko kung magagawa mo ba ang tableta. Gumalaw ang puso ni Yang Yian, at naisip niya ang isang posibilidad. Marahil ang isang makapangyarihang organisasyon tulad ng Shenlong Tan ay talagang mayroong espiritual na gamot. Kung talagang may espiritual na gamot ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Maaari siyang gumawa ng 12 table tasks sa isang hurno ng Pei Yuandan, para maisenhil niya ito. Kung maaari silang magbigay ng espiritual na gamot, halimbawa, bigyan sila ng 6 na tableta sa isang pagan, hindi ba't ang natitirang 6 ay sa kanya? Napangiti siya sa kanyang puso, ngunit nagkunwaring nahihiya sa kanyang mukha, oo, okay lang, ngunit natatakot ako na hindi mo mahanap ang tamang espiritual na gamot. Ang espiritual na gamot na kailangan para sa Pei Yuandan ay nasa napakataas na edad at grado. Hindi ito dapat maging problema. May ilang asset ang Shenlong Tan sa mga nakaraang taon. Mangyaring sabihin sa akin kung anong espiritual na gamot ang kailangan mo, at titingnan ko kung maaari ko itong isama. Lumiwanag ang mga mata ni Wunan. Kung talagang mapapadalisay ni Yang Yian ang isang malaking bilang ng Pei Yuandan, ito ay magiging isang magandang bagay para sa Shenlong Tan. Sa mga nakalipas na taon, ang pakikipaglaban sa ilang mga sinaunang mandirigma at supernatural na nilalang mula sa ibang mga rehiyon ay nagdulot ng malaking pagkalugi sa mga miyembro ng Shenlong Tan. Kung makukuha nila ang Pei Yuandan na palakasin ang kanilang lakas, tiyak na magdudulot ito ng matinding dagok sa mga baliw na tao mula sa ibang mga rehiyon. Kaya labis na nag-aalala si Wunan. Agad na naglista si Yang Yian ng ilang pangunahing espiritual na gamot para sa Pei Yuandan. Ang pinakabata ay higit sa 60 taong gulang, at ang pinakakaraniwan ay higit sa 100 taong gulang. Ito ang mga material na panggamot na matatagpuan sa Earth para sa pagdadalisay ng mga espiritual na gamot para sa Pei Yuandan. Wala siyang masyadong pag-asa noong una. Sa kanila, mayroong isang pangunahing gamot na kailangang hindi bababa sa 300 taong gulang, at hindi niya alam kung mahahanap niya ito. Pagkatapos ng lahat, ang lambak kung saan naruroon si Hao Dudu ay hindi isang ordinaryong lugar. Ang espiritual na gamot na nakuha niya sa huling pagkakataon ay bahagi ng paglilinang ni si Kung Yuan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang magsalita,
nag-isip si Wunan saglit at sinabing, kung maaari lang tayong makakuha ng mga ganitong uri ng espiritual na gamot na mayroon ka, at ang edad ay mas mataas lamang, hindi mas mababa, iniisip ko kung maaari mong pinuhin ang 3 tableta ng sabay-sabay. 3. Nagulat si Yang Yian sa mga salita ni Wunan, at narinig niyang sinabi niya na mahahanap niya ang lahat ng espiritual na gamot. Masaya siya ngayon. Talagang mahahanap niya silang lahat. Lihim niyang sinumpa ang sarili dahil kakaunti lang ang sinabi nito. Well, kung hindi mo ma-refine ang 3, ayos lang ang isa. Narinig ko rin ang tungkol sa mga pamamaraan ng alchemy ng mga sinaunang sekta tulad ng Wudang. Ang pinakamaraming maaari mong pinuhin ay 3. Hanggat maaari mong pinuhin ang isang Peiyuan pill para sa Shenlongtan bawat buwan, tiyak na gagawin itong comfortable ng Shenlongtan para sa iyo kapag kailangan mo ito sa hinaharap. Si Yang Yiyu noon. Pagpapawisan. Ang aking kaibigan ay maaaring pinuhin ang 12 tabletas sa isang pagan. Isa. Hahaha, ito ang magpapayaman sa akin. Gayunpaman, hindi niya intensyon na maging masyadong makulimlim. Saglit siyang nag-isip at pinigilan ang excitement at sinabing, kaya ang sinabi ko lang ay ilan lang sa mga pangunahing gamot. Kailangan din natin ng ilang pantulong na espiritual na gamot. Gagawa ako ng listahan mamaya. Kung mahahanap mo silang lahat, bibigyan ko si Shenlongtan ng hindi bababa sa 3 Peiyuan pills bawat buwan. Seryoso po kayo, sir? Tuwang-tuwang tanong ni Hunan na may tuwa sa kanyang mukha. Siyempre seryoso ako. Ang pag-uusap ay mas katulad ng isang deal, na isang panalo-panalo para sa parehong partido, at ito ay sa wakas ay natapos. Gayunpaman, kung nais ni Yang Yiyu na pumunta sa South Country, kakailanganin niya ang tulong ng katalinuhan at iba pang mapagkukunan ng Shenlongtan, at kailangan niyang sabihin ang kanyang mga pangangailangan. Ang sagot ni Hunan ay magiging greenlit ang lahat, ngunit may isang bagay, kapag nagdulot si Yang Yiyu ng anumang gulo sa South Country, wala itong kinalaman sa Shenlongtan, ito ay magiging isang personal na pag-uugali, at wala itong kinalaman sa bansa. Naunawaan din ni Yang Yiyu ang susi, at sumang-ayon sa lahat. Anyway, sumali siya sa Shenlongtan na parang nominal na miyembro, kailangan ng kalayaan, at iba pa. At ayaw niyang matali sa lahat ng uri ng mga patakaran at regulasyon. Pagkatapos, binigyan ni Yang Yiyu si Hunan ng listahan ng mga elixir na hahanapin, na naglalaman ng 3 beses na kailangan ng elixir. Gayunpaman, sayang ang hindi pagsamantalahan ng ganoong bargain. Sa mga kamay ng mga sinaunang mandirigma, hindi maaaring gampanan ng mga elixir ang kanilang pinakamalaking papel. Lamang kapag sila ay maaaring refine sa kanyang mga kamay at ibigay sa kanila, sila ay magkakaroon ng tunay na halaga. Siyempre, nakakuha din si Yang Yiyu ng pagkakakilanlan ng Shenlongtan, at iba't ibang pambansang sertipiko, kabilang ang lisensya ng baril, ngunit ito ay dispensable para sa kanya. Mula ngayon, maaari na silang umalis anumang oras. Nagkasundo ang dalawa na tulungan si Shenlongtan na magpino ng mga tabletas pagkabalik ni Yang Yiyu mula sa South Country. At sa wakas, biglang sinabi ni Hunan kay Yang Yiyu, Mr. Yang, may isang huling bagay. Sana maintindihan mo. Si Shenlongtan ay palaging medyo mahigpit sa pagre-recruit ng mga miyembro. Ang pinakamababang kinakailangan para sa mga sinaunang mandirigma ay ang ika-6 na antas ng madilim na enerhiya. Kailangan kong dumaan sa isang proseso para kumpirmahin ang iyong lakas. Kung ito ay hindi maganda, huwag mag-alala, kahit na ang iyong lakas ay mas mababa kaysa sa ika-6 na antas, maaari kong garantiya ito. Ngumiti si Yang Yiyu. Narinig niyang sinabi ni Wang Xuanji na si Hunan ay isang taong Tianxing, at gusto niyang maunawaan ang pagkakaiba ng mga taong Tianxing. Ang hiling lang ni Hunan ang gusto niya, kaya pumayag agad siya. Kabanata 224, Dual System Monster. Pakiusap, bigyan mo ako ng payo, Mr. Wu, nakangiting tumanggo si Yang Yian. Ayon kay Wang Xuanji, si Hunan ay may talento sa pagkontrol ng kidlat, na lubhang nakakatakot. Kaya't nang pumayag siya, si Wang Xuanji sa gilid ay bahagyang nag-alala, tumingin kay Hunan at sinabing, ang Deputy Pond Master Yian ay isang master ng alchemy at medisina, at natatakot ako na hindi kanya maaaring maging kaibigan sa mga tuntunin ng panloob na lakas. Tumawa si Hunan at sinabing, huwag kang mag-alala, Mr. Wang, gumagawa lang ako ng routine na trabaho para makita ang background ni Mr. Yang. Hindi ko siya sasaktan. Magkaibigan kami ng mga gentleman. Ang implikasyon ay para lang subukan ang kapangyarihan ni Yang Yian. Sa this case, I'm relieved, itinuring talaga ni Wang Xuanji si Yang Yian bilang kanyang sariling tao. Tulad ng sinabi niya, sa kanyang mga mata, ang panloob na lakas ni Yang Yian ay dapat nakatamtaman, hindi hihigit sa ika-5 antas ng dark energy. Ngunit si Hunan ay isang Tianxing, isang supernatural na nilalang na kumokontrol sa kapangyarihan ng kidlat. Ang takot ni Hunan ay mas malakas kaysa sa kanya, isang sinaunang mandirigma na may pinakamataas na ika-9 na antas ng dark energy. Kaya't ang pag-aalala ni Wang Xuanji ay makatwiran. Naantig si Yang Yian sa pag-aalala ni Wang Xuanji at nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala,
matanda, gusto ko ring palawakin ang aking pananaw at makita ang lakas ng mga nagising. Kung hindi, magdurusa ako kung makakatagpo ako ng iba pang mga nagising sa hinaharap. Naniniwala akong hindi ako ipapahiya ni Mr. Wu. Pagkatapos ng ilang magalang na salita, naglakad ang dalawa sa looban. Ngumiti si Wunan at sinabi kay Yang Yian, Mr. Yang, gamitin mo lang lahat ng lakas mo para salakayin ako. Sa pagharap sa tiwala ng mga salita ni Wunan, si Yang Yian ay talagang medyo hindi kumbinsido. Gaano ka kalakas? Maaari ka bang maging mas malakas kaysa sa isang tunay na magsasaka tulad ng iyong kapatid? Kahit na hindi ko alam kung gaano kaiba ang lakas ng mga superpower sa mga sinaunang mandirigma, dahil ang mga superpower ay nauuri din sa sinaunang martial arts world, sa tingin ko ay hindi sila gaanong mas malakas. Kung wala anumang pagiging magalang, sinuntok ni Yang Yian si Wunan ng buong lakas. Ang kanyang kasalukuyang cultivation ay nasa tuktok ng ikalimang antas ng Chi Refining Stage, at isang hakbang na lang siya mula sa ika-6 na level ng Chi Refining Stage. Sa ibabaw, siya ay may parehong aura bilang ang ikalimang antas ng Dark Energy ng sinaunang mandirigma, at walang gaanong pagkakaiba. Ngunit ang tunay na sitwasyon ay si Yang Yian, isang cultivator sa tuktok ng ikalimang antas ng Chi Refining, ay maaaring lumaban sa isang sinaunang mandirigma sa ika-8 antas ng Dark Power. Tungkol naman sa sinaunang mandirigma sa ika-9 na antas, hindi siya sigurado. Gayunpaman, ang tiwala ni Wunan ay tila mayabang kay Yang Yian. Hindi siya naniniwala na ikaw, Wunan, ay makakatayo at makakalaban ng suntok mula sa tunay na chi ng kanyang kaibigan. Ang panloob na puwersa ng isang sinaunang mandirigma at ang tunay na chi ng isang magsasaka ay dalawang magkaibang puwersa. Ang kadalisayan at kapangyarihan ng totoong chi ay higit na lumampas sa panloob na puwersa sa mga sinaunang mandirigma ng parehong antas. Sa mga mata ni Wunan, talagang hindi malakas si Yang Yian. Siya ay nasa ika-5 o ika-6 na antas lamang ng Dark Power. Kaya niyang tumayo at hayaang suntukin siya ni Yang Yian ng 10 beses. Kaya si Wunan ay puno ng kumpiyansa. Nang sumuntok si Yang Yian, nakangiti pa rin siya. Ang suntok ni Yang Yian ay nakatutok sa balikat ni Wunan. Sa sirkulasyon ng totoong chi, isang suntok ang nagdala ng malakas na hangin. Nang makita ang hindi gumagalaw na anyo ni Wunan, ngumiti si Yang Yian ng masama sa kanyang puso. Tila ang ibig sabihin ni Wunan ay tumayo at hayaan siyang matamaan. Okay, saka hindi ako magalang. Kung sinira mo ito, hindi mo ako masisisi. Kailangan mong magbayad ng isang presyo para sa pagpapakita ng off. Nang isang suntok ang tumama sa balikat ni Wunan, sa wakas ay nagbago ang mukha ni Wunan. Naramdaman niya na ang panloob na lakas ni Yang Yian ay hindi ang ika-5 antas ng Dark Power, ngunit ang lakas ng ika-8 antas ng Dark Power. Huli na para magbago ang mukha niya. Bang! Sa mata ng lahat, si Wunan ay sinuntok ni Yang Yian at lumipad palayo. Umatras siya ng 4 na hakbang bago huminto. Pulang-pula ang kanyang mukha, at tila kumukulo ang kanyang dugo. Umubo si Wunan ng 2 beses habang tinitiis ang pag-ikot ng kanyang katawan, at tumingin kay Yang Yian at sinabing, hindi ko inaasahan na mali ako ngayon. Si Mr. Yang ay hindi lamang bihasa sa medisina, ngunit mayroon ding lakas ng ika-8 antas ng Dark Power. Kaya kailangan kong makipag-away kay Mr. Yang. Mag-ingat ka. Nanlumo si Wunan. Sa harap ng lahat, nagpanggap siyang big boss pero nabigo. Sinuntok siya ni Yang Yian, kaya napahiya siya. Ngunit kung pag-uusapan, ang kawalang ingat din ni Wunan ang dahilan kung bakit hindi siya nag-iingat, na nangangahulugan na siya ay sinuntok ni Yang Yian ng walang kabuluhan. Habang nabigla siya sa tunay na lakas ni Yang Yian, hindi niya maiwasang magalit. Kailangang ibalik ang mukha na ito kahit anong mangyari. Kung hindi, paano siya magkakasundo sa harap ng kanyang mga nasasakupan sa hinaharap? Matapos paalalahanan si Yang Yian, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Sa susunod na sandali, sa mga mata ng lahat, isang nakamamanghang tanawin ang lumitaw. Maliban kina Wang Xuanji at Zhou Jia, na nakakita sa mga pamamaraan ni Wunan, ang 3 pang iba, ang magkapatid na dugo, at si Wang Zongren na nanatili, ay nanlaki ang kanilang mga mata. May nakita akong kidlat sa kamay ni Wunan. Kulog at kidlat ba ito? Ang kulog at kidlat sa kamay ni Wunan ay nagulat sa magkapatid na dugo at Wang Zongren. Hindi nila akalain na may makakakontrol sa lakas ng kulog at kidlat. Maging si Yang Yian ay nagulat. Bagamat narinig niya mula kay Wang Xuanji na ang talento ni Wunan ay kulog at kidlat, hindi niya maiwasang mabigla kapag talagang nakita niya ito. Ang kapangyarihan ng kulog at kidlat ay palaging isang supernatural na kapangyarihan sa katalinuhan ng tao. Kailan mo naisip na ang gayong kakilakilabot na likas na kapangyarihan ay makokontrol ng mga tao? Ang unang pumasok sa isip ni Yang Yian ay ang mahiwagang kapangyarihan. Sa katunayan, ang kidlat sa kamay ni Wunan ay isang likas na talento, hindi isang mahiwagang kapangyarihan. Ito ang kapangyarihan ng nagising o supernatural.
Nang makita ang kidlat sa kamay ni Hunan, sa wakas ay inalis ni Yang Yian ang kanyang ngiti, naging mas mapagbantay, at pinakitunguhan ito ng may pag-iingat. Nag-ipon siya ng malaking halaga ng totoong enerhiya sa kanyang kaliwang kamay, at sa kanyang kanang kamay, handa siyang gamitin ng totoong enerhiyang apoy anumang oras. Habang kinakabahan siya, medyo umaasam din siya. Gusto niyang subukan kung ang kanyang tunay na enerhiya at tunay na apoy ay makakalaban sa kidlat ni Hunan. Sa huling pagsusuri, kung ito man ay ang kanyang tunay na enerhiya at tunay na apoy ng enerhiya, o ang kapangyarihan ng kidlat ni Hunan, sila ay talagang mga katawan ng enerhiya sa mundo. Ang pagkakaiba ay pinagkadalubhasaan niya ito sa pamamagitan ng nakuhang paglilinang, habang si Hunan ay ipinanganak na may paggising. Parehong enerhiya mula sa mundo. Nang makita ni Hunan ang pagbabago ng mukha ni Yang Yiu, sa wakas ay napangiti siya sa kanyang puso. Siya ay may 100% na tiwala sa kanyang sariling kakayahan. Naisip niya na sapat na ang paggamit ng 30% ng kapangyarihan ng kidlat para harapin si Yang Yiu. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay, at isang kidlat ang kumikislap sa kamay ni Hunan, at bumagsak ito kay Yang Yiu ng napakabilis na kumikislap. Si Yang Yiu, na matagal nang pinaghandaan, ay tumugon sa kidlat ni Hunan gamit ang kanyang tunay na lakas at tunay na apoy sa sandaling kumilos si Hunan. Ngunit nang kumilos siya, ang kidlat ni Hunan ay 3 pulgada na ang layo sa kanya. Ang kidlat at totoong enerhiya at totoong apoy ay nagbanggaan sa isang iglap. Pagkatapos ay nagkaroon ng mapurol na tunog, at isang invisible wave ng hangin na kumalat sa field, na naging dahilan upang si Wang Zhongren, na walang panloob na lakas na pundasyon, ay muntik ng matamba. Mabuti na lang at mabilis siyang inalalayan ni Dugu Walking na nasa tabi niya. Sa mga mata ni Wang Xuanji at ng iba pa, ang eksenang ngayon lang ay nagbigay sa kanila ng malaking pagkabigla. Kahit si Hunan ay hindi inaasahan na si Yang Yiu ay may bowl ang apoy na puno ng enerhiya sa kanyang kamay. Nag-isip sila ng isang posibilidad sa unang pagkakataon, iyon ay si Yang Yiu ay isa ring natural na gising. At isa siyang dual system genius ng sinaunang martial arts. At natural na paggising. Ang apoy sa kamay ni Yang Yiu kanina ay puno ng malakas na enerhiya, tulad ng natural na tagagising na kumokontrol sa apoy, kaya maraming tao ang nagpasya na si Yang Yiu ay isang natural na tagagising. Sa buong mundo ng sinaunang martial arts, mabibilang sa isang banda ang bilang ng mga taong marunong magsanay ng sinaunang martial arts at natural na mga gising. Iisa lang ang ganoong tao sa Shenlongtan, at iyon ang misteryosong may-ari ng Shenlongtan. Si Yang Yiu ang unang halimaw na lumitaw sa modernong panahon. Alam ni Wang Xuanji at ng iba pa na hindi maisip kung gaano kalakas ang gayong tao kapag siya ay lumaki. Hindi alam ni Yang Yiu na inakala ni Wang Xuanji at ng iba pa na siya ay isang halimaw na may dual cultivation. Sa sandaling ito, siya ay nasa malalim na pagkabigla. Sa sandali pa lamang ng banggaan, nadurog ng kidlat ni Hunan ang kanyang tunay na enerhiya at tunay na apoy sa isang iglap. At ang natitirang puwersa ay nahulog sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang anino ng kamatayan na bumabalot sa kanya sa pangalawang pagkakataon, tulad ng panahon na hinarap niya ang pag-atake ng kaluluwa ni Lu Zuoxi, ito ay lubhang nakakatakot. Nang tamaan ng kidlat ang buong katawan, ito ay nanginginig, at ang mga laman loob ay kumikiliti. Isa-isang tumindig ang balahibo, ito ay ganap na ilusyon ng pagkawala ng kontrol. Sa kabutihang palad, mabilis na kumislap ang kidlat ni Hunan, ngunit pinamanhid nito ang kanyang buong katawan at nawala ng malay. Alam niya na pinigilan ni Hunan ang kanyang sarili o hindi gumamit ng maraming lakas, kung hindi ay tiyak na nakamamatay ang kanyang pag-atake. Sa sandaling ito, bagamat walang malay si Yang Yiu, wala na siyang ibang iniisip. Isang pangungusap lang ang nasa puso niya, lakas. Tinamaan si Yang Yiu ng lakas ni Hunan at nakita ang makapangyarihang kapangyarihan mula sa nagising. Kasabay nito, napagtanto niya ang kahinaan ng kanyang sariling paglilinang. Si Hunan ay isang likas na gising, at sa mga salita ni Wang Xuanji, siya ay halos mas malakas ng kaunti kaysa sa kanya, sa tuktok ng ika-9 na antas ng Dark Power. Sa madaling salita, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong manalo laban sa isang ika-9 na antas ng sinaunang mandirigma. Sa isang punto, nakita niyang papalapit si Hunan at may sinasabi sa kanya, ngunit nabigo ang kanyang sentido at hindi niya marinig ang kanyang sinasabi. Mabilis niyang sinanay ang Chenkun Creation Technique, at unti-unting gumaling ang kanyang sentido. Narinig niyang sinabi ni Hunan, Mr. Yang, Dual System Practitioner ka ba? Kabanata 225, Sword Blank at Kilin. Dual System Cultivator. Natigilan si Yang Yiu, pagkatapos ay naunawaan niya na si Hunan ay maaaring nagsasalita tungkol sa True Essence Fire sa kanyang kamay ngayon. Nang makita na si Wang Xuanji at ang iba pa ay may parehong ekspresyon, ngumiti si Yang Yiu at sinabing, sa palagay ko. Anyway, hindi nila alam ang mga pamamaraan ng mga magsasaka. Sa tunay na paghahambing, ang mga pamamaraan ng mga magsasaka ay tila walang pinagkaiba sa mga nagising. Gayunpaman, alam niya na habang ang kanyang antas ng paglilinang ay bumuti sa hinaharap,
siya ay makakabisado ng higit at higit pang mga diskarte, at ang awakened ay hindi magiging isang malaking bagay. Ngunit ang gusto niyang isaalang-alang ngayon ay pagbutihin ang kanyang paglilinang. Ngayon, sa ilalim ng kidlat ni Hunan, talagang natakot siya. Kung sapat na ang kanyang cultivation level, bakit siya matatakot sa pag-atake ng kidlat ni Hunan? Nang marinig ang pag-amin ni Yang Yiyo, nagkatinginan sina Hunan at Wang Xuanji, at naging seryoso ang kanilang mga mukha. Kung para lang sa kapakanan ng mukha ng pamilya Wang noon, medyo malayong mangyari na hayaan si Yang Yiyo na sumali sa Shenlongtan. Kaya sa sandaling ito, iniisip ni Hunan kung paano makikipag-ayos kay Yang Yiyo at itali siya sa karwahe ng Shenlongtan magpakailanman. Ang mga bayani ay lumilitaw na kabataan, Mr. Yang, ito ang Shenlong Order ng Shenlongtan. Mayroong isang mapa upang makapasok sa Shenlongtan dito. Gamit ang order na ito, maaari kang magpadala ng isang espesyal na pangkat ng pagpapatakbo. Nasaan man sila, susugod sila para bigyan ka ng kaganhawahan. Mr. Yang, tanggapin mo ito. Kinuha ni Hunan ang isang sinaunang jade token at ibinigay ito kay Yang Yiyo. Hindi tumanggi si Yang Yiyo, ngunit bumulong sa kanyang puso, mukhang mahalaga ang aking pagkakakilanlan bilang isang pseudo-dual system practitioner. Pagkatapos nito, nakipag-chat si Hunan kay Yang Yiyo para sa ilang salita, at pagkatapos ay kinuha si Zhou Jia at ang iba papalayo sa pamilya Wang. Pinamunuan niya ang mga gawain ng Shenlongtan, ngunit siya ay isang abalang tao at hindi mananatili sa labas ng masyadong mahaba. Bago umalis, sinabi niya kay Yang Yiyo, hinihintay ka ni Wu sa Shenlongtan. Talagang. Si Yang Yiyo ay interesado pa rin tungkol sa Shenlongtan, at tiyak na pupunta siya roon upang tingnan. Hindi umalis si Wang Xuanji. Sinabi ng matanda na pupunta siya sa lupain ng Jiushou at mamasyal. Pagkaalis ni Hunan at ng dalawa pa, ang magkapatid na dugo at sina Wang Zongren at Wang Xuanji ay naiwan sa field. Ilang tao ang bumalik sa sala. Sa oras na ito, sa wakas ay kinuha ni Dugo Waking ang hindi pa niya natapos na sabihin. Tumingin siya kay Yang Yiyo at sinabing, Sir, paano naman ang kapatid ko? Dugo. Kinindata ni Waking si Dugo Hui habang nagsasalita. Si Dugo Hui, na natauhan, ay agad na nagpatira pa sa harap ni Yang Yiyo at malakas na sinabi, Sir, mangyaring tanggapin ako bilang iyong disipulo. Hahaha, napakatalino mo, tumawa si Yang Yiyo. Para sa golden spiritual root talent ni Dugo Hui, na sana ay maging isang sword immortal sa hinaharap, napakasaya pa rin niyang tanggapin siya sa Yunmen, kahit na siya ay nasa ikalimang antas pa lamang ng chi refining stage. Kung siya ay tumanggap ng mga alagad na may ganitong antas ng paglilinang sa mundo ng paglilinang, siya ay pagtatawanan. Ngunit isipin ito ay isang mundo na walang mga magsasaka, isang mundo na may matinding kakulangan ng espiritual na enerhiya, at isang mundo kung saan ang mga sinaunang mandirigma ay maaaring maging mga master. Mukhang hindi imposible para sa kanya na tumanggap ng disipulo sa ikalimang antas ng chi refining stage. Tatawa na sana siya, may nakita siyang bagay sa kamay ng matandang si Wang Xuanji na tumama sa tuhod ni Wang Zongren. Pagkatapos ay hindi napigilan ni Wang Zongren na lumuhod sa harap ni Yang Yiyan. Tumawa ang matanda at sinabing, Kaibigang Yiyan, gusto ni Zongren na maging disipulo mo. Gustong tumawa ni Yang Yiyan. Paanong hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng matanda? Malinaw na gusto niyang maging disipulo niya si Wang Zongren. Ngunit hindi nag-react si Wang Zongren. Nabalisa ang matanda at pinaluhod siya. Ngumiti si Yang Yiyan at sinabi, hindi ako kwalipikadong tumanggap ng mga disipulo dahil sa mababang antas ng paglilinang ko, ngunit pareho kayong mahalaga sa akin, kaya kailangan kong sumang-ayon. Gayunpaman, may mga pagbubukod sa lahat. Ngayon, magiging mayabang ako at tatanggapin ko kayong dalawa. Gayunpaman, maaari lamang kitang irehistro sa pangalan lamang. Kailangan kong pumunta sa South Country at magsasalita ako tungkol sa pagtanggap ng mga disipulo pagbalik ko. Bago yun, pwede kayong dalawa sa Fangus City para hanapin ang magkapatid na Lo. Nang marinig ito ng dalawa, pumayag si Yang Yiyan, at kulang na lang sila sa seremonya ng pagtanggap ng disipulo. Tuwang-tuwa sila at nagpasalamat kaagad sa kanya, Salamat, Guro. Bumangon ka, masaya rin si Yang Yiyan. Si Dugo Hui ay isang tibak na walang kamatayan, ngunit sa kanyang mga mata, ang espiritual na talento ng ugat ni Wang Zongren sa pangkalahatan ay 4 na elementong espiritual na mga ugat, na isang napakahirap na espiritual na talento sa ugat, kabaligtaran lamang ng solong elementong espiritual na ugat ni Dugo Hui. Gayunpaman, si Wang Zongren ay ang kilin na anak ng pamilya Wang sa bibig ni Wang Xuanji, na nangangahulugang napakalakas ng swerte ni Wang Zongren. Mahalaga ang talento sa paglilinang, ngunit mas mahalaga ang swerte. Ang tinatawag na swerte ay ang pagkakataon ng nagsasaka. Halimbawa, sa ilalim ng parehong mga kondisyon, ang pagkakataon na makakuha ng mga likas na kayamanan ay mas malaki para sa mga taong may malaking swerte kaysa sa iba. Kaya bahagi rin ng lakas ang swerte. Malaki ang swerte ni Wang Zongren, na sapat na para makabawi sa kakulangan ng talento. Si Yang Yiyan ay nasisiyahan sa dalawang magiging disipulong ito. Pagkatayo ng dalawa,
Sumulyap si Dugu Hui kay Wang Zonren at biglang nagtanong, Guro, kung bibilangan tayong dalawa, sinasamba kita bilang iyong Panginoon ng isang sandali kaysa kay Zonren. Ibig sabihin ako ang panganay na kapatid. Agad namang natuwa si Yang Yian nang marinig niya ito. Si Dugu Hui ay isang kawili-wiling tao. Nabalisa si Wang Zonren nang marinig niya ito, kakarehistro lang namin bilang guro ngayon, at hindi ka namin opisyal na sinasamba bilang iyong Panginoon. Walang kwenta ang oras na ito. Haha, stop arguing, si Dugu Hui ang panganay na kapatid. Sige, bumaba na kayong dalawa, may pag-uusapan tayo tungkol sa negosyo. Nakita ni Yang Yian na nagpakita ng senyales ng pag-aaway ang dalawang lalaki at hiniling silang bumaba. Pagkaalis ni Dugu Hui at Wang Zonren, naiwan sina Yang Yian, Dugu Walking at Wang Xuanji sa field. Kinabukasan, umalis si Yang Yian sa Yancheng at dumiretso sa Southland. Sinunod niya ang payo ni Wang Musheng at hindi direktang lumipad patungong Southland, ngunit sumakay ng bus sa lupa upang pumasok sa Southland mula sa Guangxi. Siyempre, sinabi ni Wang Musheng na nag-ayos siya ng Gambling Stone Caravan na kaanib ng Jiusho Team Company doon. Bago umalis, nagpadala siya ng dalawang pansamantalang nakarehistrong apprentice, sina Dugu Hui at Wang Zonren, upang sundan sina Zhao Nan at Daoist Fang sa sinaunang kabisera upang hanapin si Lu Zuoxi. Ito ay kinakailangan upang hayaan silang maging pamilyar sa kung ano ang paglilinang. Para kay Dugu Walking, orihinal na gustong subukan ni Yang Yian na gamitin ang Yin Yang 5 Elements Needle kasama ang pagsasanib ng tunay na apoy upang ganap na maalis ang lason sa kanyang katawan, ngunit hindi siya nagtagumpay. Ang lason sa katawan ni Dugu Walking ay hindi isang simpleng lason, ngunit isang uri ng enerhiya, kaya maaari lamang dalhin ni Yang Yian si Dugu Walking upang maiwasan ang kanyang lason na maulit. Anyway, si Dugu Walking ay isang master ng ikawalong antas ng Dark Energy, at ang pagsunod sa kanya ay isa ring katulong. Inayos din ni Wang Musheng ang isang interpreter para kay Yang Yian, isang ordinaryong espesyal na bantay na nagngangalang Zianghua. Siya ay lubos na gumagalang kay Yang Yian at tinawag siyang punong instructor sa daan, na naging dahilan upang hindi komportable si Yang Yian. Nang dumaan sa customs, sinabi ni Zianghua kay Yang Yian, Chief Instructor, kailangan nating palitan ang ilang palitan para magamit sa South Country, kung hindi, ito ay magiging abala. Hintayin mo akong palitan. Xiao Ziyang, sandali, paano mo ipagpapalit ang pera ng South Country sa ating Jiusho na pera? Inilabas ni Yang Yian ang kanyang wallet at binigyan si Xiao Ziyang ng 20,000 Jiusho coins. Masyadong maraming Chief Instructor. Itinakda ng customs na ang bawat tao ay maaari lamang magdala ng maximum na 6,000 Jiusho coins kapag dumadaan sa customs. Ang $1 ng Jiusho coins ay maaaring palitan ng higit sa 2,400 South Country shields, na sapat para sa 3,000 hanggang 5,000 pocket money. Maaaring ilipat ang malalaking transaksyon. Si Zianghua ay madalas na pumunta sa South Country para sa mga misyon at medyo pamilyar sa sitwasyon dito. Nakatanggap siya ng utos mula sa kanyang mga nakatataas na maging gabay at interpreter para sa batang punong tagapagturo na ito. Pupunta sila sa South Country para magsugal ng mga bato kasama ang caravan ng team. Sinunod ni Yang Yian ang payo ni Zianghua at ibinigay ang maliliit na bagay na ito sa kanya upang hawakan ng walang anumang pansin. Sa katunayan, alam din niya na sa malalaking transaksyon sa Timog, ang mga barya ng Jiusho ay mahirap pa ring pera. Bago siya umalis, nag-withdraw siya ng 50 milyong cash mula sa bank card sa Yancheng at inilagay ito sa espasyo ng Chen Kun Pot. Kung hindi siya natatakot na hindi ito mahawakan ng espasyo ng Chen Kun Pot, gusto sana niyang maglagay ng 100 milyong cash dito. Dahil ayon sa impormasyong ibinigay ni Wang Musheng, kinokontrol ng pamilyang Duanmo sa Timog ang pinakamalaking merkado ng kalakalang bato sa pagsusugal sa Timog. Ang pangunahing layunin ng pagpunta sa Timog sa oras na ito ay upang siyasatin ang kinaroroonan ng kanyang ina, kaya dapat niyang kontakan ang mga tao ng pamilya Duanmo. Pero hindi mo mapipilit. Ang pinakamahusay na paraan ay ang magsugal sa mga bato, gumawa ng malaking halaga ng negosyo, maakit ang atensyon ng pamilyang Duanmo, at pagkatapos ay makipag-ugnayan sa mga senior na miyembro ng pamilyang Duanmo. Ipinaliwanag ni Wang Musheng na hindi niya mapipilit ang pamilya Duanmo maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Sa pagkakataong ito, isa siyang playboy sa isang pamilya sa Yancheng, at gumastos siya ng pera para sayangin ang kanyang pamilya. Ang caravan na inayos ni Wang Musheng ay upang takpan si Yang Yian. Sa katunayan, ito ay ang lahat ng mga miyembro ng koponan, at syempre ito ay isang koponan din na kumita ng pera para sa koponan. Napagkasunduan ng dalawang panig na magkita sa isang lokal na bayan pagkatapos maipasa ang mga kaugalian. Ang Shanliang Town ay isang napakamaunlad na bayan dahil ito ang pinakamalapit sa Jiusho. Pagkababa ng bus, dumiretso sina Yang Yiu at Dugu Walking sa Jinjai Bar sa bayan sa pamumuno ni Zianghua. Dito sila makikipagkita sa Gambling Stone Caravan. Hindi sinabi ni Wang Musheng sa kanya kung gaano karaming tao ang nasa kabilang panig o kung ano ang hitsura nila.
Sinabi lang niya sa kanya na may contact sa kanya kapag pumunta siya sa bar. Kaya ang Genjai Bar ang unang hinto ni Yang Yiyo. Kabanata 226 na codename, Green Bird. Naglalakad sa Cambodian bar, mayroong lahat ng uri ng mga tao dito, karaniwang mga turista. Sa unang tingin, halatang karamihan sa kanila ay mula sa Jiu-Show. Hindi ito nagulat ni Yang Yiyo. Sa nakalipas na mga taon, ang mga taong Jiu-Show ay dumanas ng mga paghihirap at muling tumayo sa international spotlight. Para sa mga ordinaryong tao, ang paglalakbay sa ibang bansa ay hindi na isang high-end na bagay tulad noong 1980s. Sa panahon ngayon, kahit ang mga ordinaryong tao ay nakakapag-abroad kahit anong oras kapag holiday. Ang mga maliliit na bansa tulad ng Southland ay napakalapit sa Jiu-Show, na napakaginhawa. Hindi katakataka na lumilitaw ang malaking bilang ng mga taong Jiu-Show. Wala rin namang target. Pagkatapos nilang tatlo ay makahanap ng mauupuan, humingi si Jiang Hua ng puting cocktail, at naghintay lang sila. Ayon sa sinabi ni Wang Masheng, ang kabilang partido ang magkukusa na makipag-ugnayan. Pagkatapos uminom ng isang baso ng alak, walang gumagalaw. Walang nahanap si Yang Yiyo na tila nakipag-ugnayan, lalo pa ang pagkakaroon ng mga sinaunang mandirigma. Nagtataka ito sa kanya kung maling lugar ang sinabi ni Wang Masheng. Tinanong niya si Jiang Hua, "Xiao Jiang, nasa tamang lugar ba tayo? Bakit walang gumagalaw? Hindi pwedeng magkamali ang chief instructor. Isa lang ang bar sa buong bayan. Dapat tama. Maghintay at tingnan natin. Iyon lang ang paraan. Kung hindi ito gumana, maaari tayong pumunta ng mag-isa." Okay, anyway, alam ko ang gambling stone market sa South. Hindi na nagsalita si Dugu Walking at tahimik na umupo sa isang tabi. Si Yang Yiyo at Jiang Hua ay magkasamang nakaupo at nag-uusap, nagtatanong tungkol sa ilang lokal na kaugalian ng mga tao. Nang makainom silang tatlo ng tatlong baso ng alak, lumapit sa kanila ang isang dalagang nasa edad 30s na may dalang bar. Nakasuot siya ng kasuotang etniko sa katimugan at paikot-ikot, puno ng kagandahan. "Guwapo, kailangan mo ba ng serbisyo? Ang boring bang umupo dyan?" Pulang-pula ang labi niya, at nagtanong siya ng sexy. "Hindi," matigas na sagot ni Jiang Hua. Nang makita ni Yang Yiyo ang babaeng paparating, ngumisi siya, dahil ang babae ay nagsasalita ng standard Mandarin. Higit sa lahat, nalaman niya na ang babae ay isang sinaunang martial artist, bagamat siya ay nasa unang antas lamang ng dark energy. Ngunit siya ang nag-iisang sinaunang martial artist sa buong bar. Iminuwestre niya si Jiang Hua, tumingin sa babae at nakangiting sinabi, "Siguro kung mayroong anumang serbisyo." Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, naramdaman ni Yang Yiyan ang lamig na nagmumula kay Dugu Walking sa tabi niya, na nagpang-inig sa kanya. Pagkatapos ay huminga ng malamig si Dugu Walking, tumayo at nagsabi, "Lalabas ako para makalanghap ng sariwang hangin." Nagulat si Yang Yiyan. Ito ay sobrang reaksyon. Mabilis niyang sinabi kay Jiang Hua, "Xiao Jiang, pumunta ka at tingnan mo." "General. Sir, sa ganitong paraan. Tatawagan sana ni Jiang Hua ang punong instructor, ngunit dahil may tagalabas, mabilis siyang huminto. "Huwag kang mag-alala sa akin, pumunta ka at tingnan mo." Nag-aalala pa rin si Yang Yiyan kay Dugu Walking. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang banyagang bansa. Oo. Pagkaalis ni na Jiang Hua at Dugu Walking, tumawa ang babae at sinabing, "Nagseselos ang girlfriend mo." Tumawa si Yang Yiyan at sinabing, "Ang selos ay isang maliit na bagay. Interesado ako sa serbisyong binanggit mo. Sabihin mo sa akin kung bakit mo ito binigay." "Hehe, depende kung may offer mo ang starting price, sir. Ang pera ay madaling gawin. Maaari ko ring hilingin sa iyo na pumunta sa timog upang pumatay ng mga tao at magsunog. Nagnenegosyo ako at nangangailangan ng propesyonal na pangkat ng negosyo. Mayroon ka bang ganitong serbisyo? Kung tungkol sa pera, hindi ito problema. Nagkataon lang na hawak talaga ni ate, pero hindi ko alam kung totoo ba talaga ang presyo mo. Tingnan mo kung totoo o hindi." Hehe, tumawa si Yang Yiyan at naglabas ng maliit na pulang libro na kasing laki ng palad at inilagay sa kwelyo ng babae. Bahagyang bumantong hininga ang babae, at naramdaman ni Yang Yiyan ang isang nakamamatay na aura na nagmumula sa kanya sa isang iglap. Ito ay ang nakamamatay na aura ng dugo sa mga kamay. Walang pakialam si Yang Yiyan tungkol dito. Nakangiti niyang tinitigan ang babae kung lalaban ba ito sa kanya. Sa oras na ito, nahulaan na niya na ang babae ay ang inayos ni Wang Masheng. Kaya lang, hindi niya inaasahan na ganito ang kanyang pagkikita. Matapos ang panunukso ni Yang Yiyo, si Ching Kei ay likas na nagpahayag ng mamamatay tao na layunin sa isang sandali, ngunit natagpuan na walang gulat sa kanyang mga mata. Agad nitong pinatay ang kanyang apoy, at inabot niya ang maliit na pulang aklat na inilagay nito sa kanyang dibdib at binasa ito sa kanyang kamay. Sa sumunod na sandali, nagulat siya. Dahil ang maliit na pulang libro ay nagsabi na siya ay isang senior instructor.
Noong una, nakatanggap siya ng utos mula sa itaas na makipagtulungan sa isang young master sa bansa para pumunta sa gambling stone market at makipag-ugnayan sa mga tao ng pamilya Duanmo. Sa kanyang opinyon, ito ay isang playboy mula sa isang tiyak na pamilya sa bansa, ngunit siya ay pumunta dito na may isang misyon ng koponan. Ginawa niya. Hindi ko alam ang tungkol sa impormasyon ni Yang Yio, ngunit nakatanggap ng isang larawan. Si Ching Kei, na minamaliit ang sutil na lalaking ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ay handang sadyang palamigan siya, at pagkatapos ay dumating upang parusahan siya. I didn't expect this guy to be so bold that he dared to tease her. Sabay-sabay na tumayo ang 5 kasamahan na nakakalat sa bar. Natuklasan din ito ni Yang Yio sa isang iglap, ngunit isa lamang siyang ordinaryong tao sa kanyang pangunawa at walang pakialam. Para naman kay Ching Kei, gusto niyang turuan ng leksyon si Yang Yio, ngunit pagkatapos niyang makita ang ID ni Yang Yio, mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay para pigilan ang 5 kasamahan na dumarating. Ang ranggo ng senior instructor sa isang espesyal na departamento ay hindi isang bagay na maaaring makuha ng isang ordinaryong tao. Alam na alam niya ito at alam niyang medyo masyadong malaki ang biro na ito. Ang pagmamataas sa kanyang katawan ay napigilan din sa isang iglap, at magalang niyang sinabi sa mahinang boses, paumanhin, punong instructor, ang pangalan ko ay Ching Kei, ako ang kapitan ng pangkat ng mga espesyal na operasyon sa bahagi ng Timog Bansa, at ako rin ang namamahala sa caravan ng koponan. Kanina lang. Mali ang pagkakaintindi ko, patawarin mo ako, Chief Instructor. Natawa si Yang Yio, alam niyang codename lang niya ang Ching Kei, at wala siyang pakialam. Sa pagharap sa paghingi ng tawad ni Ching Kei, umawang ang bibig ni Yang Yio at sinabing, hindi ba't hindi sinsero ang paghingi mo ng tawad? Di ba sabi mo ngayon lang may service? Pwede mo ba akong hanapin ng ilang South Country girls para humingi ng tawad, hehe? Nawala ni Ching Kei ang lahat ng paggalang na ipinakita ni Yang Yio, at hinamak ito sa kanyang puso, ngunit sinabi pa rin, dahil hiniling ito ng punong instructor, maaaring ayusin ito ni Ching Kei para sa iyo. Sapat na ba ang 10 babae sa South Country? Pagkasabi noon ay kumaway siya sa isang waiter sa di kalayuan. Agad na pinagpawisan si Yang Yio. Joke talaga tong babaeng ta. Nakahanap talaga siya ng isa. Mabilis niyang sinabi, joke lang. Mas mahalaga ang negosyo. Humanap tayo ng mapag-usapan. Hehe, si Chief Instructor Ching Kei ay isang makaranasang tao. Paano kung lutisin muna ang iyong mga problema sa buhay bago magsalita? Nawala sa kanyang puso ang pagkamangha ni Ching Kei kay Yang Yio. Siya ay isang taong gumagala sa linya ng buhay at kamatayan sa loob ng maraming taon. Siya ang taong namamahala sa nanguo caravan ng team. Nakakita na siya ng iba't ibang uri ng tao at maayos na magsalita. Sinubukan din niyang makipag-usap sa init ng ulo ni Yang Yio. Dahil mahilig ka magbiro, maglalaro ako ng totoo para ipakita sa'yo. Hindi ba babae lang ang hinahanap nito? Lahat kulang sa nanguo, babae lang ang hindi kulang. Alam ng buong mundo na ang nanguo ay isang bansa na may hindi balancing ratio ng mga lalaki at babae. Siyempre, mas marami ang babae kaysa lalaki, at hindi naman kaunti ang bilang. Sa kabutihang palad, ang nanguo ay isang sosyalistang sistema. Kung ito ay isang monarkiya, maaaring normal para sa isang lalaki na magkaroon ng maraming asawa. Hindi na biro, mas mahalaga ang negosyo, mas mahalaga ang negosyo. Medyo pawisan ang noo ni Yang Yio nang humarap sa babaeng ito. Siya ay hindi lamang kaakit-akit, kundi pati na rin ang isang taong nagsasalita ng walang pag-aalinlangan. Noong una ay gusto siyang asarin ni Yang Yio, ngunit ngayon ay tila hindi niya talaga ito kayang asarin. Kung nakahanap talaga siya ng 10 Southern girls, hindi niya talaga kayang bayaran. Hindi. Napangiti ng mapaglaro si Ching Kei. Hindi. Hindi na kailangan, Nagsimulang mamula si Yang Yio, at nalaman niyang malakas talaga siya sa babaeng ito. Bawat ngiti at bawat kalokohan ay nagpapakita ng kagandahan, at ang susi ay ang kanyang malalaking mata na puno ng tubig, na naglalabas ng kuryente kapag siya ay nagsalita, kaya hindi nang ahas si Yang Yio na tumingin sa kanya. Kung gayon, sundan mo ako, Chief Instructor. Akin ang bar na ito, at huwag kang masyadong kabahan, haha. Sabi ni Ching Kei, gumawa ng kilos ng paanyaya, at hiniling kay Yang Yio na sundan siya. Halos panasan ni Yang Yio ang pawis sa kanyang noo, sumunod sa kanya, at pumasok sa isang opisina sa bar. Pagkapunta niya doon, nakita niya ang 5 tao na naghihintay sa opisina. Saglit na ipinakilala ni Ching Kei si Yang Yio sa ilang tao, at sinabi lamang sa kanila na si Yang Yio ang palad na dumating upang isagawa ang misyon sa pagkakataong ito, at ang taong paglingkuran nila sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang batang babae na 18 o 19 at sinabi kay Yang Yio, ang kanyang codename ay Yur, siya ay mahusay sa paghak at responsable para sa mga komunikasyon. Siya ang sniper ng White Wolf Team at responsable para sa logistic. Itinuro niya ang isang 30 anyos na lalaki at sinabing, ang lalaking ito ay tila napakatahimik, tumanggo lamang at hindi umimik.
Ang pangatlo ay Gang Z, Gang as in steel pipe, ang driver ng team, responsable sa ruta. Ang pang-apat ay si Yanyan, lahat tayo ay tinatawag na Laoyan, na siyang responsable sa mga gawaing panlipunan sa pagkakataong ito. Ang huli, na may codename na leader, ay ang deputy team leader at responsable para sa pagsusugal at treasure appraisal sa pagkakataong ito. Nang matapos ni Chingke ang pagpapakilala, isa-isa rin silang binati ni Yang Yiyo. Nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang puso. Kasama si Chingke, ang 6 na tao ay ang mga elite ng caravan na inayos para sa kanya ni Wang Masheng sa pagkakataong ito. Ang mga taong ito ay hindi lamang mga gwardya, kundi mga elite din sa mundo ng negosyo, na responsable sa paggawa ng pera para sa koponan. Kabanata 227, ang lihim ng pagsusugal sa mga bato. Pagkatapos makipagkita sa koponan ni Chingke, sumakay si Yang Yiyo at ang dalawa pa sa kotse na inayos ni Chingke at umalis, dumiretso sa merkado ng pagsusugal na bato. Ang destinasyon ay isang lungsod na tinatawag naEnzhou sa katimugang bansa, na hangganan ng lumang bansa at ito rin ang base camp ng pamilya Duanmo. Nang umalis sila, may 9 na tao sa grupo, at inayos ni Chingke ang dalawang off-road na sasakyan para hindi ito masikip. Gayunpaman, hindi ko alam kung sinadya o hindi sinasadya ni Chingke, ngunit umupo siya kasama ni Yang Yiyo. Ang driver ay isang binata na may codename na leader, at ang tagasali na si Ziyang Hua ay nakaupo sa co-pilot. Nasa likod ng sasakyan sina Yang Yiyo, Dugu Walking at Chingke. Ano? Na ikinatuwa at ikinahiya ni Yang Yiyo ay ang pag-upo niya sa pagitan ng dalawang babae. Bagamat alam ni Dugu Walking na si Chingke ay isang taong tumulong kay Yang Yiyo, hindi pa rin niya ito nagustuhan, at patuloy siyang ngumuso. At sa mga mata ni Yang Yiyo, si Chingke ay isang duwende, at tila hindi siya nakaramdam ng inggit kay Dugu Walking. Nagbiro pa rin siya kay Yang Yiyo gaya ng nararapat, at nagsalita sa mga alon ng lindol, na naging dahilan upang hindi mabata si Yang Yiyo. Ang isa pang bagay na nakapagparamdam kay Yang Yiyan ay ang tila naiinis si Dugu Walking sa panunukso ni Chingke sa kanya, na naging dahilan ng lihim na pag-iisip ni Yang Yiyan, maaaring magustuhan ako ng babaeng ito na si Dugu Walking. Habang nasa daan, nakipag-chat si Yang Yiyan kay Chingke at nagtanong tungkol sa sitwasyon ng pamilya Duanmo at pagsusugal sa mga bato, ngunit ang babaeng ito ay palaging lumalabas sa paksa, at sa huli ay hindi siya nang ahas na kausapin ito. Ngunit nakikipag-usap lang si Chingke, at palaging tinutokso ng babaeng ito si Yang Yiyan. Nang dumaan sa isang lagusan, biglang yumuko si Chingke at bumulong, ilang babae ang mayroon ka, munting punong tagapagturo. Ayaw kong sagutin ang tanong mo. Pinagpapawisan si Yang Yiyan. Hehe. Bumantong hininga si Chingke na parang mga orchid, halos samandal kay Yang Yiyan. Nakikita ni Yang Yiyan na sinasadya ng babaeng ito. Pagkatapos ng ilang panunukso, galit na galit si Yang Yiyan. Nagkataon na may isang bahagi ng lagusan na walang ilaw sa oras na ito, kaya matapang siya at kinurot siya ng isang kamay. Biglang bulalas ni Chingke. Sa oras na ito, yumuko rin si Yang Yiyo at bumulong sa kanyang tainga. Chingke, naniniwala ka ba na kakainin kita? Subukan mong kumain ng isa, natatakot ako na hindi mo ito matuno. Sabi ni Chingke kay Yang Yiyo pagkaraang matauhan. Natuwa si Yang Yiyo. Walang takot talaga ang babaeng ito. Sa sandaling ito, ipinatong ni Yang Yiyo ang isang kamay sa kanya at naramdaman ang kanyang katawan na nag-iinit. Pagkatapos magsalita ni Chingke, inalis niya ang maalat na kamay ng baboy ni Yang Yiyo at bumulong, malapit nang sumabog ang iyong iceberg beauty, Kiki. Sa oras na ito, may liwanag sa harap, at si Yang Yiyo ay mabilis na umupo ng tuwid. Nakita niya si Dugu Walking na inilagay ang isang kamay sa kanyang baywang mula sa gilid ng kanyang mata, na naging dahilan upang siya ay kinilig. Kung ano ang nasa baywang ni Dugu Walking, alam na alam ni Yang Yiyo, iyon ang malambot na espada na dala niya. Tila ang pakikipag-usap kay Chingke ay narinig ni Dugu Walking, na nagsabi sa kanyang sarili, mas mabuting manahimik. Minsan si Lola Dugu ang uri ng tao na magbubunot ng kanyang espada kapag hindi siya sumasang-ayon sa isang bagay. Medyo awkward ang atmosphere sa loob ng sasakyan. Nakaramdam ng hindi komportable si Yang Yiyo na nakaupo sa pagitan ng dalawang babae. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya siyang huwag nang tanungin si Chingke. Tinanong niya ang pinuno na nagmamaneho ng kotse tungkol sa pagsusugal sa Jade. Leader, sabihin mo sa akin ang tungkol sa pagsusugal sa Jade. Okay, Chief Instructor, nag-isip sandali ang pinuno at sinabi, ang unang pangalan ng pagsusugal sa Jade ay hindi pagsusugal sa Jade, kundi gambling shop. Ito rin ay masasabing laro ng adventurous spirit. Sa sugal sa Jade Market, may mga yumaman sa magdamag at may mga nawawalan ng lahat sa magdamag. Ang kasaysayan ng Jade ay maaaring masubaybayan pabalik sa Neolithic Age, 10-10 milyong taon na ang nakalilipas, na nagpapakita ng mahabang kasaysayan. Gayunpaman, ang kasaysayan ng pagsusugal sa Jade ay hindi masyadong mahaba. Marahil ito ay naging tanyag sa panahon ng dinastiyang Qing.
Mula sa dinastiyang Qing hanggang sa Republika ng China, nagkaroon ng jargon sa industriya ng alahas na tinatawag na gambling shop. Ang tinatawag na gambling shop ay tumutukoy sa pares ng mga mata ng mga manlalaro ng alahas na pumunta sa mga tindahan ng alahas upang maghanap ng jade. Ang jade trade, lalo na ang orihinal ang tagumpay ng jade trade ay nakasalalay sa swerte, tulad ng pagsusugal at lottery, na isang pamumuhunan sa hinaharap. Ang tinatawag na pagsusugal sa jade ay pagsusugal gamit ang hilaw na jade. Dapat mong malaman na nangangailangan ito ng malalim na kaalaman sa jade upang makita ang kalidad ng jade sa pamamagitan ng panlabas na balat ng jade. Kahit na, sa pag-unlad ng agham at teknolohiya ngayon, walang instrumento na makakadetect nito. Ang hilaw na jade ay hinukay at tinatakpan ng isang layer ng balat ng bato. Walang makapagsasabi kung ano ang nasa loob ng balat, kaya tinatawag ng industriya ang proseso ng paghusga sa jade na pagsusugal sa jade. Sa madaling salita, kapag pupunta tayo sa palengke ng mga batong sugal, bumili tayo ng mga hilaw na bato at pagkatapos ay pinuputol natin. Kung lumilitaw ang berde sa proseso, nangangahulugan ito ng malaking pagtaas sa presyo. Sa madaling salita, kapag nanalo ka sa taya, matatalo ka. Ang presyo ng hilaw na bato ay nakasalalay din sa lugar ng pinagmulan at sukat. Ang pagbili ng hilaw na bato ay isang sugal, at ang taya ay kung may jade sa loob ng hilaw na bato pagkatapos itong maputol. Minsan, kahit na ang isang hilaw na bato na kasing laki ng isang bahay ay maaaring walang jade, at kung minsan ang isang kamao na hilaw na bato ay maaaring putulin sa isang piraso ng jade na nagkakahalaga ng 10 o kahit milyon-milyong higit pa. Pagkatapos na ukit ng isang master sculptor, ito ay ginawa sa iba't ibang jade artworks, at ang halaga nito ay doble. Ang pinakakilalang jade ay ang jade mula sa mga lumang hukay sa Myanmar. Ang katimugang bansang Enjo na aming pinuntahan ay isang lugar kung saan, ang jade trading market ng iba't ibang bansa ay kontrolado ng pamilya Duanmo. Mayroong lahat ng uri ng hilaw na bato sa lahat ng dako, at ang pagsusugal ay pangunahing nakabatay sa mga hilaw na bato. Ang venue ay nahahati din sa iba't ibang antas. Sinasabi na ang pinakamataas na antas ng lugar ng kalakalan ay nangangailangan ng deposito ng 10 milyong Gyusho coins para sa bawat taong makapasok, at bawat isa sa kanila ay isang lokal na tyrant na nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon. Sa pagkakataong ito ay nagpunta kami sa pinakamataas na antas na pinagdarausan ng hilaw na bato. Pumunta si Lao Yan sa black market para kunin ang admission ticket. Kailangan lang nating magbayad ng deposito. Matapos makinig sa paliwanag ng pinuno, hindi maiwasan niyang Yiyo na maging interesado sa pagsusugal sa mga bato. Ayon sa pinuno, ang pagsusugal sa mga bato ay tungkol sa excitement. Pumunta siya dito para gumastos ng pera. Buti na lang at may sapat siyang pera. Ang 6 na bilyong yuan na nakuha niya mula sa huling auction ng rejuvenating peel ay hindi nagamit. Sa pagkakataong ito ay madaling gamitin. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tinanong niya ang pinuno, may mga grado ba ang jadeite? Ano ang pinakamagandang jadeite? Siyempre meron. Tinatawag din itong jadeite jade. Ito ay isang uri ng jade, ngunit ang jadeite ay hindi katumbas ng matigas na jade. Ang jadeite ay isang stone polycrystalline aggregate na umabot sa jade grade na nabuo sa pamamagitan ng geological action. Pangunahing binubuo ito ng matigas na jade o hard jade at sodium-calcium pyroxene. Maaaring naglalaman ito ng amphiboly, feldspar, chromite, limonite, at iba pa. Noong unang panahon, ang jadeite ay isang ibong naninirahan sa timog. Napakaganda ng mga balahibo nito, kadalasang kulay asul, berde, pula, kayumanggi at iba pang kulay. Sa pangkalahatan, ang lalaki ng ibong ito ay pula, na tinatawag na fei, at ang babae ay berde, na tinatawag na kui. Ang Tenggayu Local Chronicles, na isinulat ni Kon Kaitai ay nagtala, ang Teng ay isang lugar ng pagtitipon na may libu-libong mga manggagawa ng jade. Gumagawa sila ng mga kagamitan at ibinebenta sa iba't ibang probinsya sa Yunnan. Ang pinakamahusay na kalidad na jade ay kadalasang ipinadala sa Guangdong, Fujian, Zhejiang, Kyoto, dahil sa makasaysayang mga kadahilanan. Ang jade, na kilala bilang kayamanan ng silangan, ay na-import sa China sa pamamagitan ng mga hangganang bayan tulad ng Tengchong at Riley sa Yunnan, at may kasaysayan na 4 hanggang 500 taon. Kasama sa mga karaniwang varieties ang lumang peat jade, ice jade, water jade at higit sa 100 iba pang mga varieties. Ang pinakamahusay ay esmeralda, tinatawag ding imperial green. Siyempre, ang berde ay medyo nagsasalita lamang. Ang jade ay may maraming mga kulay, at higit sa lahat ay nakasalalay sa kalidad ng panloob na species. Sa madaling salita, ang pagsusugal sa mga bato ay isang uri ng kultura. Ipapaliwanag ko ito sa iyo ng dahan-dahan mamaya. Sasabihin ko sa iyo ang mga bagay na dapat mong bigyang pansin sa oras na ito. Habang nagkukwento ang binata na codenamed leader, si Yang Yiyo ay lihim ding nagulat.
Ang bawat linya ay parang bundok, at ang pagsusugal sa mga bato ay maaaring humantong sa isang kultural na industriya. Habang nasa daan, nagtanong siya sa pinuno, at hindi siya naiinip. Hindi nag-pressure sina Dugu Walking at Chinke sa isa't isa, at nakarating siya sa Enjo nang hindi nalalaman. Gayunpaman, pagdating niya sa Enjo, madilim na, at nakapag-ayos na si Chinke dito, at nanatili ang grupo sa hotel. Maghanda na pumunta sa Gambling Stone Trading Market bukas ng umaga. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Yang Yiu sa silid. Nang maliligo na siya at magpahinga, nakatanggap siya ng tawag mula kay Wang Masheng. Matapos makonekta ang tawag, sinabi ni Wang Masheng sa napakaseryosong tono, "Yan, nakatanggap ako ng balita. Isang linggo na ang nakalipas, nabalitaan ng pamilyang Duanmo na isang batch ng napaka-espesyal na mga hilaw na bato ang dinala mula sa Myanmar. Walang nakakaalam kung ano sila. Ngunit nakaakit ito ng maraming mga sinaunang mandirigma mula sa magic sect at mga supernatural na tao mula sa ibang mga bansa upang pumunta doon. Kabilang sa mga ito, mayroong maraming mga masters ng ikasyam na antas ng madilim na enerhiya, at marami pa rin. Kung hindi ito gumana, maaari kang maghintay at sumuray-suray sa kanila." Maraming sinabi si Wang Masheng dahil lang sa natatakot siyang malagay sa panganib si Yang Yian. Kung tutuusin, hindi pangkaraniwan ang balitang nakuha niya. Masasabing maraming mga sinaunang mandirigma ang nagpupunta doon sa pagkakataong ito, at maraming makapangyarihang karakter. Matapos mag-chat ang dalawa para sa ilang salita, ibinaba ni Yang Yian ang telepono at nagmuni-muni sa kanyang puso. Maganda ang mungkahi ni Wang Masheng, ngunit ayaw niyang maghintay. Ang kanyang ina ay ang demonyo sa kanyang puso. Bukod dito, hindi siya mahiyain, ngunit napakahalaga pa rin ng balita ni Wang Masheng. Ang hitsura ng maraming tao mula sa magic sect ay malinaw na nangangahulugan ng isang malaking kaganapan. Sinabi rin niya na mayroong ikasyam na antas ng madilim na enerhiya, na dapat niyang bigyang pansin. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya si Yang Yian sa isang bagay. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, kumuha siya ng isang medium-grade na spirit stone mula sa magkapatid na lumula sa Chenkun Pot Space. Gusto niyang malagpasan ang bottleneck ng ikalimang antas ng Chi Refining para mapabuti ang kanyang cultivation. Sa pamamagitan lamang ng isang malakas na cultivation base maaari siyang maging walang takot. Kabanata 228 ang Dam Bottleneck. Matapos malaman ang tungkol sa papel ng mga espiritual na bato mula kay Master Yun Changxi, nag-atubili si Yang Yian na gamitin ang mga ito. Ang dalawang medium-grade na espiritual na bato na kinukuha mula sa magkapatid na Lu ay inilalaan ni Yang Yian para magamit sa mga kritikal na sandali o pagkatapos ng panahon ng pagtatayo ng pundasyon. Dahil sa landas ng paglilinang, ang panahon ng Chi Refining ay simula pa lamang, at ang yugtong ito ay nangangailangan ng hindi bababa sa espiritual na enerhiya. Kapag ang pundasyon ay matagumpay na naitayo at ang panloob na dantian ay nabuo sa katawan, ito ang panahon kung kailan kailangan ang malaking espiritual na enerhiya. Kaya si Yang Yian ay medyo nag-aatubili na gamitin ito, ngunit ngayon ay kailangan niyang gamitin ito. Kung ang merkado ng kalakalang bato sa pagsusugal sa pagkakataong ito ay talagang gaya ng sinabi ni Wang Masheng, magkakaroon ng maraming nangungunang mga sinaunang martial arts masters na may dark energy, at walang sinuman ang makakagarantiya na walang magiging problema. Upang maging ligtas, nagpa siya si Yang Yian na gumamit ng medium-grade na espiritual na bato upang makita kung maaapektuhan niya ang ika-6 na antas ng panahon ng Chi Refining. Speaking of which, napaka-espesyal ng kanyang sitwasyon ngayon. Dahil ang kanyang cultivation ay umabot na sa ika-5 antas ng panahon ng Chi Refining, ang espiritual na enerhiya na kailangan niya ay isang malaking halaga para sa kanya. Sana ang middle grade spirit stone na ito ay makalusot sa ika-6 na antas ng Chi Refining. Bulong ni Yang Yian sa kanyang sarili, kinuha ang middle grade spirit stone sa kanyang kamay, at nagsimulang paandarin ang Chenkun creation technique. Sinisipsip ang espiritual na enerhiya sa loob, at naapektuhan ang bottleneck ng peak ng ika-5 antas ng Chi Refining. Ang middle grade na spirit stone at ang low grade na spirit stone ay magkaiba lamang ng tunog, ngunit ang espiritual na enerhiya na nakapaloob sa dalawa ay 10 beses na magkaiba. Ang isang middle grade spirit stone ay katumbas ng 10 low grade spirit stone. Noong pinaandar ang Chenkun creation technique, ang malaking espiritual na enerhiya sa spirit stone ay damaloy sa katawan sa pamamagitan ng palad ng kamay. Mabilis ang sirkulasyon ng mga meridian, na ganap na nagpakita ng kapangyarihan ng Chenkun creation technique. Gayunpaman, ang ikinadismaya ni Yang Yian ay ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay lumago ng napakabagal. Kung gusto niyang makapasok sa ika-6 na antas ng Chi Refining, maaaring hindi niya ma-absorb ng sapat ang isang middle grade na spirit stone. Sa paglipas ng panahon, ang malaking espiritual na enerhiya sa spirit stone ay naging purong tunay na enerhiya, na umikot sa 8 meridian sa katawan at naging tunay na enerhiya at pinagsama-sama. Ngunit ang ikinalungkot niya ay isang hakbang na lang ang layo niya sa pagiging perpekto, ngunit walang gumagalaw. Alam ni Yang Yian na ito ang tinatawag na bottleneck.
Ito ang madalas na sinasabi ng mga taong nagsasagawa ng Taoismo tungkol sa mga bottleneck at hadlang. Maraming mga tao ang natigil sa mga bottleneck sa buong buhay nila, hindi na makagawa ng pagunlad, at kalaunan ay magiging dilaw na lupa. Naunawaan ni Yang Yian na ang kanyang sitwasyon ay hindi lamang isang bottleneck na problema, ngunit ang kanyang espiritual na ugat na talento ang naging dahilan ng malaking bahagi ng dahilan. Ayon sa mga talaan ng mga klasikong espiritual na ugat, mayroon siyang pangangatawan na may lahat ng 5 elemento ng espiritual na mga katangian ng ugat, na nangangahulugang kung nais ng ibang tao na masira ang hadlang na may isang espiritual na ugat, kailangan lang nila ng isa. Bahagi ng tunay na chi upang maging perpekto. Ngunit kailangan niya ng 5 bahagi ng totoong chi para maging perpekto. Tila may pagkakaiba ng 5 beses, ngunit sa katunayan ito ay hindi isang pagkalkula ng 1 plus 1 ay katumbas ng 2. Ang napakalaking kapasidad ng 5 elemento ay ganap na lampas sa imahinasyon. Ang isa pang bagay ay mayroong 9 na antas sa chi refining stage, at bawat 3 yugto ay isang malaking agwat. Siya na ngayon ay umaatake sa ika-6 na antas, na isang malaking lukso, at hindi ito magiging ganoon kadaling makalusot. Lahat ng uri ng mga kadahilanan ay nagdaragdag, at mas mahirap para sa kanya na makapasok sa ika-6 na antas ng chi refining stage kaysa sa mga ordinaryong tao. Galit na galit si Yang Yian. Hindi nagtagal ay nasipsip na ang unang middle grade na Spirit Stone, at parang kaunti pa lang ang kanyang mararating. Siya, kinuha lang ang huling Spirit Stone at hinigup ito. Hindi siya susuko hanggat hindi niya ito nalalampasan. Oras. Matapos makarating sa Yancheng, nakipag-ugnayan siya sa napakaraming mga sinaunang mandirigma ng ika-9 na antas ng Dark Energy, at ang pagsubok sa lakas sa pagitan nila ni Hunan ay nagpaunawa sa kanya ng kapangyarihan ng mga nagising. Ang pagkakaiba sa lakas ay nagparamdam kay Yang Yian ng matinding krisis. Hindi niya gusto ang pakiramdam na pinigilan at wala sa kontrol sa lahat ng dako. Siya, nagkaroon din ng away sa pamilya Ye. Sa pagharap sa malaking pamilyang Ye, hindi mapahusay ni Yang Yian ang kanyang paglilinang, at nakaramdam siya ng pagkabalisa pagkatapos ng lahat. Sa wakas, nang siya ay lumabas, lalo na sa ibang bansa, kailangan niyang pumunta sa palengke ng Batong Sugal, para makipag-ugnayan sa pamilyang Duanmo ng Magic Path, at sa Magic Path, at sa mga supernatural na tao na binanggit ni Wang Musheng. Sa pagharap sa mga ito, hindi siya mapalagay ng walang lakas. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang mga Spirit Stone at ilang mga espiritual na gamot sa kanyang mga kamay, kaya hindi siya naniniwala na hindi niya malalampasan ang bottleneck na ito. Minsan napakatigas ng ulo ni Yang Yian. Kung gaano siya hindi matagumpay sa paggawa ng isang bagay, mas ayaw niyang tanggapin ito. Siya, nakipagkumpetensya sa bottleneck. Hindi nagtagal, nasipsip ang karamihan sa pangalawang batong espiritu. Sa oras na ito, naramdaman ni Yang Yian na lumuwag ang bottleneck. Naaninag ang malaking espiritual na enerhiya ng middle grade Spirit Stone, at ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay umabot sa napakalaking antas. Halos maramdaman niyang nabusog siya. Gayunpaman, ang mapahamak na hadlang ay hindi nasira, medyo maikli lang. Sa isang mabangis na puso, patuloy niyang sinisipsip ang natitirang espiritual na enerhiya sa espiritong bato. Sa isang tiyak na sandali, ang kanyang katawan ay biglang nanginig. Hindi masaya si Yang Yian, dahil ang pagyanig na ito ay hindi isang tagumpay sa bottleneck, ngunit nakita niya na ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay nagbago, at ang isang bola ng tunay na enerhiya ay talagang mas maliit. Oo, nakita ni Yang Yian na ang tunay na enerhiya ay hindi lamang tumagos at tumaas, ngunit ito ay mas maliit. Sa sobrang galit niya ay nagmura siya, "Damn bottleneck." Mayroon pa ring kalahati ng espiritual na enerhiya sa espiritong bato sa kanyang kamay na hindi pa hinihigop, ngunit ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay nagbago. Sa pagkakataong ito, gustong umiyak ni Yang Yian ngunit walang luha. "Titingnan ko lang kung ano ang maaari mong maging." Nagmura siya, hindi pinapansin ang mga pagbabago sa kanyang tunay na enerhiya at patuloy na sumipsip ng espiritual na enerhiya. Makalipas ang 1 oras, ang pangalawang batong espiritu ay naging pulbos sa kanyang kamay, at ang lahat ng espiritual na enerhiya ay ganap na nasisipsip. 2 medium grade na Spirit Stone, katumbas ng espiritual na enerhiya ng 20 mababang grade na Spirit Stone, ang lahat ay nasisipsip sa kanyang katawan. Gayunpaman, wala pa ring tagumpay. Ang grupo ng tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay naging mas condensed pagkatapos ma-compress. Ngayon, naabot na nito ang kritikal na punto ng bottleneck. Parang isang layer ng window paper ang kulang para masira. Gayunpaman, ang distansya ng piraso ng papel na ito ay isang abot-langit na distansya lamang sa mga mata ni Yang Yian. Huminga ng maputik na hangin, mapait na ngumiti si Yang Yian at tumigil. 2 buong medium grade na Spirit Stone, lahat ay hinihigop. Ngunit hindi nila nalampasan ang bottleneck ng ika-5 antas ng chi refining stage. Bagamat walang breakthrough, malinaw niyang naramdaman na ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay tumaas ng husto.
Nang nag-iisip siya kung iinom ba ang K1 pill para patuloy na makalusot, may kumatok sa pinto. Tumayo siya at nakita niyang hating gabi na. 5 oras na siyang nag-absorb at nagsasanay ng walang tigil. Matapos maputol, tumayo si Yang Yian at lumapit para buksan ang pinto. Sa labas ng pinto ay si Dugu Walking na may belo sa kanyang mukha. "Excuse me, sir," humingi ng tawad si Dugu Walking kay Yang Yiyo. "Ayos lang, pasok ka, hindi pa ako nagpapahinga." Pinapasok niya si Dugu Walking. Pagkatapos maupo ang dalawa sa sofa, tinanong siya ni Yang Yiyo, "Anong problema? May mali ba masyado?" "Sir, ngayong gabi ay ang gabi ng kabilugan ng buwan. Pagsapit pa lang ng hating gabi, nanambalik ang lason kong gas. Ngayon parang kinakagat ng mga langgam ang katawan ko. Talagang hindi kakayanin. Mangyaring tingnan kung mayroong anumang paraan upang maibsan ito." Nanginginig ang boses ni Dugu Walking nang magsalita siya. Halatang naghihirap siya sa sandaling iyon. Nagulat din si Yang Yiyo. Ayon sa epekto ng acupuncture sa kanya, kayang pigilan ito ng acupuncture sa loob ng 5 araw sa isang pagkakataon. Gayunpaman, dahil ang lason na gas sa kanyang katawan ay masyadong malamig at mapang-akit, bumabalik pa rin ito pagkatapos ng hating gabi at bumalik sa normal muli sa madaling araw. Gayunpaman, ayon sa sinabi ni Dugu Walking, ang lason na gas sa kanyang katawan ay parang mga langgam na nangangagat tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, na hindi niya alam. Tanong niya, "Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Ganito ba every month?" "Sir, ganito po dati. Naramdaman ko lang ito noong gabi ng kabilugan ng buwan. Gusto kong sabihin sa iyo noong nakaraan, ngunit nagpunta ka sa hilagang kanluran at napalampas ito, pagkatapos." Natapos magsalita si Dugu Walking, medyo napahiya si Yang Yiyo. Buong araw siyang abala at walang angkop na pagkakataon. "Huwag kang mag-alala, titingnan ko muna." Habang nagsasalita siya, iniunat ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang tunay na enerhiya upang suriin si Dugu Walking. Nang siyasatin niya ang kanyang katawan, nagulat din si Yang Yiyo nang makitang naglalabas ng nakapapasong init ang knuckle-alasong gas sa kanyang katawan na kanyang pinigilan. Dapat mong malaman na ang knuckle-alasong gas sa katawan ni Dugu Walking ay sobrang lamig at yin, at napaka-abnormal na magkaroon ng nakakapasong init. May nakakapasong init sa lamig, nakatumbas ng lamig at init, ang tubig at apoy ay hindi maaaring magkasabay. No wonder she said na parang mga langgam na nangangagat sa loob ng katawan niya, buti naman. Sapat na upang makayanan ito. Pagkatapos ng pagsusuri, nalaman niyang kung magpapatuloy ang sitwasyon ni Dugu Walking, maaaring magkaroon ng malaking problema. Dahil ang knuckle-alasong gas ay naglalabas ng nakakapasong init kapag ito ay pinigilan, isang bakas ng mutated gas ang ginawa. Ang gas na ito ay hindi napigilan ng yin-yang 5 elements needle at kumalat sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Ang gas na ito ang nagdulot ng pinsala sa kanyang mga meridian. Pagkatapos ay huminto siya at sinabi kay Dugu Walking ang tungkol sa mga resulta ng inspection. "Hindi ko napansin kanina. Ngayon ay tila kung hindi mo ganap na alisin ang gas na ito o ang makamandag na gas sa iyong katawan, hindi pa banggitin ang iyong pagpasok sa paglilinang, maging ang iyong panloob na lakas ay lalamunan. Please think of a way." Mahina ang boses ni Dugu Walking at nanginginig ang buong katawan niya. Kabanata 229 na sana ay tuparin mo ang aking kawalang puso. Alam ni Yang Yian na siya ay nagdurusa sa mainit na gas sa lahat ng oras. Hindi naman sa walang paraan, at maaari nitong alisin ang lason sa iyong katawan ng sabay-sabay, ngunit ang pamamaraang ito ay maaaring medyo hindi katanggap-tanggap sa iyo. Nadama ni Yang Yian na pagkatapos sumipsip ng 2 spirit stone ngayong gabi, ang kanyang cultivation ay dapat makatulong kay Dugu Walking na mag-detox. Si Dugu Walking ay pinahirapan hanggang mamatay, nakahawak lamang, at malapit nang bumagsak sa lupa at humagulgol. Nang marinig niyang sinabi ni Yang Yian na may paraan, nagmadali siyang nagsabi, "Anong paraan? Hanggat kaya nitong alisin ang lason, tatanggapin ni Walking ang anuman. Mangyaring sabihin sa akin, Ginoo." Namula si Yang Yian at sinabi sa kanya, "Ahem. Ang pamamaraang ito ay dobleng paglilinang." Sa huli, sinabi pa rin niya. Sa simula, sinabi ng master na para ganap na maalis ang lason sa katawan ni Dugu Walking, una, ang kanyang cultivation ay dapat umabot man lang sa ika-6 na antas ng chi refining stage, at pangalawa, kailangan niyang gumamit ng espesyal na double cultivation secret technique para masipsip ang lason sa katawan nito para sa sarili niyang gamit. Sa ganitong paraan, ito ay isang win-win situation. Sa pamamagitan ng sikretong paraan ng dual cultivation, hindi lamang maaalis ang lason sa katawan ni Dugu Walking, kundi pati na rin ang level ng kanyang cultivation ay maaaring tumaas ng husto, dahil ang lason sa katawan ni Dugu Walking ay isang uri ng enerhiya, hindi lang lason. Pagkatapos sumisipsip ng 2 medium-grade spirit stones ngayong gabi, ang antas ng cultivation ni Yang Yian ay hindi pa nakakalusot sa ika-6 na antas ng chi refining stage. Bilang resulta, ang tunay na chi sa katawan ay nakompress, at ito ay naging mas condensed at dalisay.
Ngayon ay isang layer na lamang ng papel ang layo mula sa isang pambihirang tagumpay. Dumating si Dugu Walking upang makita siya sa gabi, na sa mga mata ni Yang Yian ay isang salita, dumating na ang pagkakataon. Bagamat ang kanyang cultivation level ay hindi pa umabot sa ika-6 na antas ng Chi refining stage, ang malaking pagsipsip ng 2 medium grade na spirit stone ay talagang nagpapataas ng kanyang tunay na Chi, kaya nakakaramdam siya ng kumpiyansa sa kanyang cultivation. Tungkol sa lason sa katawan ni Dugu Walking, ibig sabihin, ang paraan na itinuro ng master, wala siyang ibang paraan. Anyway, sooner or later sasabihin niya sa kanya. Buti na lang at sasabihin niya sa kanya ngayong gabi. Kung payag ba siya o hindi, depende sa sarili niya. Isa itong pagkakataon para kay Dugu Walking, at para rin ito sa kanya. Kung siya ay sumang-ayon sa dual cultivation method, maaaring siya ay makalusot sa ika-6 na antas ng Chi refining stage. Nagulat si Dugu Walking nang marinig niya ang mga salita ni Yang Yiu. Dual cultivation. Bilang isang sinaunang martial artist, natural na alam niya ang terminong dual cultivation. Siya, hindi kailanman naisip na sasabihin ni Yang Yiu ang ganoong paraan. Tumingin siya sa mga mata ni Yang Yiu. Kung hindi niya nakita ang kalinisan sa mga mata nito, iisipin niyang nagbibiro ito. Sa isang iglap, nag-init ang mukha ni Dugu Walking at ibinaba niya ang kanyang ulo. Natural na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng dual cultivation method. Kapag pumayag siya, nangangahulugan ito na magiging babae siya ni Yang Yiu sa hinaharap. Sa loob ng mahigit 20 taon, hindi niya naisip ang ganoong tanong. Palagi niyang iniisip sa kanyang isipan na patuloy lamang niyang mapapabuti ang kanyang panloob na lakas at pagkatapos ay pumunta sa lugar kung saan nawala ang kanyang mga magulang upang hanapin sila. Siya ay nagkaroon. Hindi kailanman nag-isip tungkol sa mga bagay sa pagitan ng lalaki at babae. Kahit na ito ay pakikipag-ugnayan sa opposite sex, si Yang Yiu ang una. Siyempre, ito ay dahil hindi maiiwasan ang pakikipag-ugnayan para sa paggamot, at wala siyang masyadong pakialam. Ngunit ngayon, nang sabihin ni Yang Yiu ang dual cultivation method, kailangan niyang isaalang-alang ang mga isyong ito. Ang unang dumating sa kanya ay maraming babae si Yang Yiu. Bagamat hindi niya gaanong alam, ang babaeng inspector noong huling pagkakataon ay kasama rin si Zhao Nan, ang kanyang opisyal na kasintahan sa Yancheng, at ilang babae sa villa. Bagamat ang mga babaeng iyon ay walang tiyak na makabuluhang relasyon, naisip ni Dugu Walking na tila lahat sila ay interesado kay Yang Yiu, o si Yang Yiu ay interesado sa kanila. Gusto ko bang makahanap ng ganyang lalaki? Anong maganda sa kanya? Sabi ni Dugu Walking sa kanyang sarili sa kanyang puso. Ngayon pag-isipan ito, tila. Si Yang Yiu ay may maraming magagandang bagay. Bagamat hindi kilala ni Dugu Walking si Yang Yiu sa loob ng mahabang panahon, hindi ito naging hadlang para maunawaan siya. Alam niyang nanggaling siya sa mahirap na bansa at nag-aral sa kolehiyo, nagtrabaho siya at nag-aral sa panahon ng pag-aaral, at biglang sumabog sa huling panahon ng pagtatapos. Gumawa si Mr. ng gamot na nagpapanatili ng kagandahan, nagkaroon ng bahay at kotse sa Guda, at pagkatapos ay sinimulan niya at ng kanyang kapatid na bakal mula sa parehong nayo ng Yunki Company na gumawa ng sensasyon sa Guda. Ang tunay na pampaganda na tableta na kinuha sa auction ay na-auction sa mataas na presyo na 800 milyon. Ang lahat ng ito ay tulad ng pagsakay sa isang rocket. Sa loob lamang ng ilang buwan, naabot niya ang isang antas na hindi kayang makamit ng maraming tao sa kanilang buhay. Sa sinaunang martial arts circle, mas misteryoso pa siya. Noong una niya itong nakilala, siya ay binugbog at sinuka ng dugo ng deputy leader ng Guhua Assassin, isang ikapitong antas na sinaunang martial artist. Kung hindi siya gumawa ng aksyon, si Yang Yian ay nahuli ng mga Guhua. Ilang araw pagkatapos ng araw na iyon, ang kanyang espiritong unggoy na si Hao Dudo ay nahuli ng Guhua Chen Baiwan at hinamon sa Luoyun Peak ng Huashan Mountain. Bagamat tinulungan siya nito sa istasyong iyon, napahiya siya noong una, ngunit nang maglaon ay mahimalang tumalon siya ng 2 antas sa cultivation, pinatay ang ika-8 antas na sinaunang martial artist ng Dongzhou gamit ang isang espada, at tinakot si Chen Baiwan. Pagkatapos noon, tahimik siyang nawala sa loob ng ilang araw at mag-isa siyang pumunta sa Hilagang Kanluran. Ibinagsak niya ang assassin organization na Guahua sa Hilagang Kanluran at gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa sinaunang martial arts world. Sa wakas, naitatag ang Yunmen, at ang Yunmen na ito ay maihahambing sa mahiwagang pamana ng mga sinaunang sektang iyon na nawala sa sinaunang martial arts world. Sa sariling salita ni Yang Yian, siya ay isang cultivator na nalampasan ang mga sinaunang martial artist, at napaka-misteryoso at makapangyarihan. Pagdating niya sa Yancheng, ang kanyang ama na nawala ng mahigit 10 taon ay life and death teammate ni Wang Masheng ng pamilya Wang ng Yancheng. Si Wang Xuanji, na kilala bilang matandang immortal ng Tico Mountain, ay kapantay niya. Siya ay 22 taong gulang lamang. Inakala ni Dugu Walking na ang kanyang kapatid na si Dugu Hui ay isang henyo sa kontemporaryong sinaunang martial arts world, ngunit kung ikukumpara kay Yang Yiu, mayroong isang mundo ng pagkakaiba.
Sa pag-iisip tungkol sa nakaraan ni Yang Yiu, nalaman ni Dugu Waking na ang lalaking ito ay maaaring buod sa isang pangungusap, isang misteryosong lalaki. Siya ay talagang pambihira. Kung gusto niyang makahanap ng isang lalaki sa hinaharap, malamang na ikumpara niya ito kay Yang Yiu, ngunit isipin mo, mayroon bang napakahusay na lalaki sa mundo? Sa paghahanap sa kanyang isipan, si Dugu Waking ay hindi nakatagpo ng lalaking maihahambing kay Yang Yiu sa sinaunang martial arts world. Siya ay talagang mahusay. Iniisip ang iba't ibang pakinabang ni Yang Yiu, kasama ang pinakamahalagang bagay sa puso ni Dugu Waking, dapat niyang gamutin ang lason sa kanyang katawan, at pagkatapos ay baguhin ang kanyang panloob na lakas, hindi, ngayon ay dapat itong mabago sa totoong chi, dahil itinuro sa kanya ni Yang Yiu ang paraan ng paglilinang, isang mas advanced na kasanayan kaysa sa sinaunang martial arts. Sa pamamagitan lamang ng pag-aalis ng lason sa kanyang katawan maaari niyang baguhin ang kanyang panloob na lakas sa tunay na chi ng walang pag-aalala, humakbang sa cultivation, at pagbutihin ang kanyang mas makapangyarihang cultivation, para makapunta siya sa lugar kung saan nawala ang kanyang mga magulang para hanapin sila. Dahil sa lason, ang kanyang panloob na lakas ay may kapansanan sa loob ng 3 o 4 na taon. Kaya't ang iniisip ni Dugu Waking sa kanyang puso ay nagsabi sa kanya na tinanggap niya ang dalawahang paraan ng paglilinang na iminungkahi ni Yang Yiu. Una sa lahat, siya ay talagang mahusay sa kanyang mga mata, at sa pamamagitan ng ilang mga acupuncture, nakita niya ang kanyang katawan. Ayon sa mga patakaran ng pamilya, ang kanyang kawalang kasalanan sa buhay na ito ay ibinigay sa kanya. Pangalawa, para mapaalis ang lason at mahanap ang kanyang mga magulang, wala siyang pagpipilian. Tungkol naman sa katotohanang maaaring magkaroon ng maraming babae si Yang Yian sa hinaharap, automatikong hindi ito pinansin ni Dugu Waking. Kahit na hindi niya ito pinansin, tatanggapin niya ito, dahil nagmula siya sa isang sinaunang pamilya ng mga sinaunang mandirigma, at maraming lola sa henerasyon ng kanyang lolo. Pagkatapos magsalita ni Yang Yian, hindi niya minamadali si Dugu Waking, ngunit tahimik na naghintay. Kung tutuusin, ang ganitong bagay ay panghabang buhay na pangyayari sa kanyang paningin. Bagamat ito ay para sa paggamot ng sakit, ang katotohanan ay ganito ito, bigyan siya ng oras upang pag-isipan ito. Naniniwala siya na pipili si Dugu Waking. Kung hindi ito gumana, mag-iisip siya ng ibang paraan sa hinaharap. Ito ay hindi lamang dual cultivation. Ang kasalukuyang pamamaraan ay ang pagiging makasarili ng master sa simula. Upang mapabuti ang nakakalaso na enerhiya ng gas sa katawan ni Dugu Waking, gumawa siya ng paraan upang mapabuti ang kanyang paglilinang. Sa huling pagsusuri, ito ang ugat ng kanyang hindi sapat na paglilinang. Naniniwala si Yang Yian na kapag mas mataas ang kanyang paglilinang sa hinaharap, magkakaroon ng paraan upang malutas ang nakal-alasong gas sa katawan ni Dugu Waking. Para kay Dugu Waking, sa katunayan, si Yang Yiu ay nagkaroon ng magandang impresyon sa kanya mula nang makilala niya ito. Hindi lang dahil maganda siya, kundi dahil pinrotektahan niya siya sa panganib ng kanyang buhay sa paglalakbay sa Mount Huashan, na nagpakilo sa kanya. Kapag ang isang lalaki at isang babae ay may magandang impresyon sa isa't isa, palagi nilang makikita ang mga pakinabang ng bawat isa. Sa mga mata ni Yang Yiu, si Dugu Waking ay mayroon ding maraming pakinabang. Maging ito ay ang kanyang hitsura, panloob na lakas, o matapang na karakter, lahat sila ay mga pakinabang sa mata ni Yang Yiu. Kaya hindi maiiwasan na maganda ang impresyon nito sa kanya. Higit pa rito, nakita niya itong hubot-hubad, at bilang isang lalaki, kailangan niyang maging responsable. Pareho silang tahimik, iniisip ang isa't isa sa kanilang mga puso. Makalipas ang halos 10 minuto, itinaas ni Dugu Waking ang kanyang ulo, tumingin kay Yang Yiu at mahinang sinabi, Mr. Payag si Waking, ngunit gusto rin ni Waking na pumayag ka sa isang kondisyon. Medyo natigilan si Yang Yiu. Naririnig niya ang walang kabuluhang mga alon sa mga salita ni Dugu Waking, na nangangahulugan na siya ay napakatahimik sa sandaling ito. Pagkatapos mag-react, nagmamadali siyang nagsabi, sabi mo, hanggat kaya ko, papayag talaga ako. Sana hindi mo pababayaan si Waking sa buhay na ito, nang mahulog ang mga bulaklak, tumayo siya at dahan-daang hinubad ang isang pares. Kabanata 230, parang rocket na promosyon. Nang maliwanag ang kalangitan, sa wakas ay pinino ni Yang Yiu ang lahat ng makamandag na enerhiya at binago ito sa sarili niyang tunay na enerhiya. Nang matapos ang huling cycle sa katawan ni Dugu Waking, bumalik ito sa katawan ni Yang Yiu. Sa sandaling ito, isa pang, click, na tunog ang narinig. Medyo manhid si Yang Yiu dahil dito. Ito ang pangatlong beses na narinig ang tunog na ito. Ito ay ang tunog ng paglusob sa bottleneck. Ito ay din ang tunog ng kalikasan para sa kanya. Pagkatapos, sabay na naghiwalay sina Yang Yiu at Dugu Waking, at wala silang oras na mag-usap. Umupo silang mag-isa at nagnilay-nilay upang pagsamahin ang kanilang paglilinang. Kinakailangang kumpletuhin ang kinakailangang stabilization at drainage para sa dual cultivation. Makalipas ang halos kalahating oras, iminulat ni Yang Yiu ang kanyang mga mata,
at dalawang mahinang ilaw ang lumabas sa kanyang mga mata, na parang substance, na kumikislap palayo. Sinulyapan niya si Dugu Walking na nagmumuni-muni pa rin, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay puno ng mga ngiti. Napaisip siya, tama ang matanda. Ang enerhiya ng lason sa katawan ni Walking ay tumaas ng hindi bababa sa 3 antas. Ang aking kapatid na lalaki ay nasa tuktok na ngayon ng ika-8 antas ng Chi Refinang. Hehe. Sa katunayan, hindi inaasahan ni Yang Ye na ang double cultivation ay magpapapataas ng kanyang cultivation level sa magdamag, tumalo ng 3 level at maabot ang ika-8 level ng Chi Refinang. Alam niya na ang lahat ng ito ay dahil sa lakas ng lason sa katawan ni Dugu Walking. Hindi niya alam kung anong uri ng kapangyarihan iyon, ngunit ito ay mas malaki at dalisay kaysa sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa espiritong bato. Gayunpaman, isipin ito, ang enerhiya ng lason sa katawan ni Dugu Walking ay maaaring mag-asimilasyon at lemunin ang kanyang tunay na enerhiya. Ito ay talagang isang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Ito ay makatwiran na ito ay maaaring gumawa ng kanyang cultivation level na pumailang-lang. Naisip niya sa kanyang sarili na dapat niyang tanungin siya kung saan siya nalason at kung may ganoong lakas ng lason. Fairy spirit lang ito sa kanya. Siyempre, sa pagkakataong ito ay naabot niya ang rurok ng ika-8 antas ng Chi Refinang, hindi lamang dahil sa lakas ng lason sa katawan ni Dugu Walking, kundi dahil din sa kanyang virgin essence, at ang double cultivation secret method na itinuro ng master, na kamangha-mangha. Naroon din ang kapangyarihan ng elixir na kinuha niya sa kanyang katawan. Ang kombinasyon ng iba't ibang elemento ay lumikha ng kanyang cultivation level ng ika-8 antas ng Chi Refining stage. Ngayon ay medyo naiintindihan na ni Yang Yiyu kung bakit may mga espesyal na dual cultivation sect sa cultivation world. Ang pamamaraan ng paglilinang ng pagkolekta ng yin at pagdaragdag ng yang ay talagang makakapagpasulong sa antas ng paglilinang ng mabilis. Higit sa lahat, nakikinabang ang magkabilang panig. Halimbawa, si Dugu Walking ngayon, siya ay isang sinaunang martial artist ng ika-8 antas ng dark energy. Pagkatapos nitong dalawahang paglilinang, ang lason sa kanyang katawan ay naalis na, at walang hadlang. Binago niya ang kanyang panloob na puwersa sa isang tunay na enerhiya sa isang iglap. Katulad nito, ang kanyang antas ng paglilinang ay umabot na. Ang rurok ng ika-8 antas ng Chi Refining stage. Ito rin ang epekto ng dual cultivation, at walang mga sekwele. Pareho silang nasa tuktok na ngayon ng ika-8 antas ng Chi Refining stage. Gayunpaman, kung ikukumpara, ang totoong enerhiya sa kanyang katawan ay mas malakas kaysa kay Dugu Walking. Ito ang bentahe ng 5 elementong espiritual na mga ugat. Sa parehong larangan ng paglilinang, ito ay maraming beses na mas mabagal kaysa sa iba, ngunit sa sandaling isang pambihirang tagumpay, ang tunay na enerhiya na nakapaloob sa katawan ay ilang beses din kaysa sa parehong antas. Kung haharapin niya si Wunan, ang Sky Awakener na kayang kontrolin ang kapangyarihan ng kidlat, tiyak na magagawa niyang makipagbuno sa kanya, at hindi siya matatalo. Naramdaman ang kadalisayan at kadakilaan ng tunay na chi sa kanyang katawan, at tinitingnan si Dugu Walking, na ang katawan ay kasing puti ng jade, hindi napigilan ni Yang Yiyu na tumawa ng malakas. Hahaha. Paanong hindi siya tumawa? Ang bottleneck ng ika-5 antas, na pahirap sa kamatayan, ay kumain ng 2 medium grade na spirit stone nang hindi lumalagpas, ngunit pagkatapos ng dobleng paglilinang, hindi lamang siya nakalusot sa bottleneck, ngunit tumalon din siya ng 3 antas. Alam mo, ito ang huling yugto ng Chi Refinang. The later the stage, the harder it is to practice, pero sumakay lang siya ng rocket. Ang rurok ng ika-8 antas ng Chi Refinang. Kung mag-e-ensayo siya ng dahan-dahan, hindi niya malalaman kung kailan niya maaabot ang ika-8 antas. Kaya, ang oras na ito ay talagang isang magandang kapalaran. Pinahintulutan din ito si Dugu Walking na matagumpay na baguhin ang kanyang panloob na puwersa, at naabot niya ang rurok ng ika-8 antas ng Chi Refinang sa isang gabi ng double cultivation. Sa pag-aakalang si Yunmen ay biglang nagkaroon ng 2 cultivator ng ika-8 antas ng Chi Refinang, hindi niya maiwasang matuwa. Naniniwala si Yang Yiyu na ang isang cultivator sa ika-8 antas ng Chi Refinang ay tiyak na makakalaban sa isang sinaunang mandirigma sa ika-9 na antas ng Dark Power. Nangangahulugan ito na ang bagong tatag na Yunmen ay may 2 nangungunang master ng ika-9 na antas ng Dark Power. Bakit napakalakas ng 4 na sinaunang martial arts na pamilya sa Yancheng? Hindi ba dahil mayroon silang mga masters ng ika-9 na antas ng Dark Power sa kanilang mga pamilya? Bukod sa espesyal na pamilyang Wang, isa lang. Master ng ika-9 na antas ng Dark Power sa ibang mga pamilya. Ngunit ngayon ang kanyang Yunmen ay may 2 master na kayang pantayan o lampasan pa ang ika-9 na antas ng Dark Power. Ano ang konsepto? Hindi ba't kung gusto niyang makipaglaro sa pamilya Ye sa hinaharap, maaari niyang ipadala si Dugu Walking na mag-isa para sugpuin ang pamilya Ye? Ito, medyo hindi makatotohanan kung iisipin, ngunit ito ay totoo. Kung makatagpo niya si Ye Zhaitian sa hinaharap, kung sasaksakin niya, sasampalin siya ni Yang Yiyu hanggang mamatay.
Ang Yezaitian ay nasa ibabang bahagi lamang ng ikasyam na antas ng Dark Power. At iniisip ni Yang Yiyu na siya, isang cultivator sa tuktok ng ikawalong antas ng Chi Refining, ay may kukumpara man lang sa gitnang bahagi ng ikasyam na antas ng Dark Power ng sinaunang martial artist. Tsaka may trump card pa siya. Habang tumataas ang kanyang cultivation level, tumataas din ang kanyang tunay na apoy. Bukod dito, sa mas malaking storage capacity ng True Chi, nangangahulugan ito na mas malaki rin ang tunay na essence fire na maaari niyang ibahin. Dati, kaya niyang magpakilos at mag-transform ng kasing laki ng bola ng totoong apoy, pero ngayon. Hehe, hindi imposibleng makakuha ng flame armor, pero medyo nakakapagod at nakakakonsumo ng mas maraming enerhiya. Tsaka, parang marunong na siyang mag-magic ngayon. Minsang sinabi ni Master na kung gusto mong matuto ng maliit na salamangka, dapat ay mayroon kang hindi bababa sa ika-6 na antas ng Chi Refining Stage. Ngayon siya ay nasa ika-8 antas. Bumalik at tanungin ang Master kung anong magic ang maaari niyang matutunan, ngunit hindi siya tinuruan ng Master ng kahit anong magic. Iniisip ang Master, nag-aalala rin si Yang Yiyu. Mula noong huling beses na pinasuko niya ang magkapatid na Lu, ang kaluluwa ng Master ay natupok ng sobra at nasaktan ang kanyang pundasyon. Nakatulog siya ng mahimbing na hindi niya alam kung kailan siya gising. Kahit na tinawag siya ni Yang Yiyu, hindi siya magising. Kung gusto niyang matuto ng magic, hintayin na lang niyang magising ang Master, at hindi niya alam kung kailan siya gising. Siya, hindi alam kung ano ang gagawin upang matulungan ang Master. Kahit na gustong tumulong ni Yang Yiyu, hindi niya alam kung paano. Hinihintay na lang niyang magising ang amo. Marahil ang pagtawa ni Yang Yiyu ang gumising kay Dugu Walking, at iminulat niya ang kanyang mga mata. Nagkatinginan ang dalawa. Pulang-pula ang mukha ni Dugu Walking. Matapos maitaboy ang lason, ganap na bumalik sa normal ang kulay ng kanyang balat. Ito ang pinakaangkop na ilarawan ito na kasing puti ng jade. Maganda ang bawat pulgada ng balat niya. Siya ay tinitigan ni Yang Yiyu at hindi maiwasang takpan ang kanyang katawan sa kanyang buhay. Naisip ni Yang Yiyu ang nangyari kagabi at medyo napahiya. Umubo siya at ngumiti, "Congratulations Walking, wala na ang lason, at umabant ka na sa ika-8 antas ng Chi Refining." "Congratulations, sir. Lahat ng ito ay salamat sa iyo. Hoy, tawagin mo na ako sa pangalan mo simula ngayon. Pareho kayong Ham. Sa pamamagitan ng paraan, lahat tayo ay maaaring gumawa ng mabilis na pag-unlad sa ating paglilinang sa magdamag, higit sa lahat ay dahil sa lakas ng lason sa iyong katawan. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano ka nalason?" Tanong ni Yang Yiyu habang nagbibihis. Maliwanag na sa labas at oras na para bumangon. Isinuot ni Dugu Walking ang kanyang damit. Nang marinig niya ang tanong ni Yang Yiyu, nag-isip siya sandali at sinabi, "Ang lugar kung saan ako nalason ay talagang isang mapanganib na lugar. Ito ay nasa isang lugar sa Mount Emmy. Ito rin ang lugar kung saan nawala ang mga magulang ko, at isa rin itong bawal na lugar para sa pamilya Dugu sa labas. Mga 12 taon na ang nakalipas, ang aking mga magulang ay parehong pumasok sa ipinagbabawal na lugar at hindi na bumalik. Palaging pinagbabawalan kami ng mga matatanda ng pamilya na pumasok sa lugar na iyon, hanggang sa 4 na taon na ang nakakaraan nang hindi ko maiwasang pumasok, para magsanay ng espada. Maya-maya pa ay bahagyang napabuti ang aking pagiging espada ngunit nalason din ako ng makamandag na gas ng lugar na iyon. Sa katunayan, hindi ko alam kung anong uri ng makamandag na gas ito. Anyway, may kuwebo sa lugar na iyon na may ganitong klase ng makamandag na gas. Pumasok ako para hanapin ang mga magulang ko. Ako. Hindi ko inaasahan na lason ako sa paglalakad papunta sa entrance ng kuweba. Pagkalabas ko, nakita kong naging yin at yang ang kulay ng buong katawan ko. Pagkaalis ko, natutunan ko ang paraan ng paglalakad para mag-detoxify, at pagkatapos ay nakilala kita. Pagkatapos, si Dugu Walking ay natapos ng magsalita, si Yang Yiyu ay may pangkalahatang pangunawa, at ang kanyang puso ay puno ng mga pantasya tungkol sa lugar na kanyang binanggit. Siguro ito ay talagang isang relic ng isang cultivation civilization. Ngunit higit sa lahat, gusto niyang tulungan siya, kaya tumingin siya sa kanya at sinabing, "Huwag kang mag-alala, sasamahan kita para tingnan kung ano ang nangyayari at tutulungan kitang mahanap ang iyong mga magulang." Oo, tumanggo si Dugu Walking nang marinig niya ang mga salita ni Yang Yiyu, namumula ang kanyang mga mata. Maaari niyang isipin ang tungkol sa kanya, ibig sabihin ay talagang nagmamalasakit siya sa kanya. Habang nag-uusap ang dalawa, tumunog ang doorbell. Halos hindi namamalayan, ang espiritual na kamalayan ni Yang Yiyu ay kumalat patungo sa pintuan. Sa susunod na sandali, siya ay nabigla at nalaman na ang kanyang espiritual na kamalayan ay tumaas ng husto. End of this chapter.